Mai Cruz. Ikaw naglagay ka ng lason sa akin? Jake Cruz, huwag kang magalit sa akin. Sa mga nakaraang taon, sinamahan ko sa mga kompetisyon, binigyan ng mga resources, itinaguyod para maging presidente ng asosasyon. Para sa'yo, personal kong itinuro ang batas ng pagpuputok ng palaso ni Luna Reyes. Bakit mo ginawa ito? Kung hindi kita aalisin, hindi magiging champion ang Luna Reyes. Kayong dalawang hayop, hindi kayo magkakaroon ng magandang kapalaran. Mahigit kalahating taon na ang pagbabalik sa buhay. Hindi ko inakala na madalas pa rin akong magkaroon ng ganitong bangungot. Mai Cruz, hindi mo kailanman maiisip na ako ay nabuhay muli sa katawan ng isang batang pulubi. Bata-bata, ano ang nangyari sa iyo? Kung hindi ako nagsikap na bumalik sa Cruz family at napasagip ng batang babae na Clara Reyes, malamang namatay na rin ako sa lamig sa labas. Namatay na rin ako sa lamig sa labas. Kapatid, gising ka na. Mas maayos ka ba? Mas maayos. Salamat sa pag-aalala, ate. Hindi ko inakala na kailangan kong tawaging ate ang dating ampunan kong anak. Medyo kakaiba talaga ang pakiramdam. Kapatid, sabihin mo sa akin. Dahil ba sa mga tao ng third uncle kaya nahulog ka sa hagdan? Huwag kang mag-alala, ate. Wala akong problema. Kasalanan ko, hindi ko kayo naprotektahan. Clara Reyes, inabisuhan ng elder ang lahat para sa family meeting. Pumunta ka rito agad. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng elder. Ikaw, isang outsider, walang kinalaman sa family meeting. Sige, uncle, pupunta ako ngayon. Kapatid, tara na. Elder, wala kang dapat pagdudahan. Ang second brother ay wala na. Ang Clara Reyes ay hindi Cruz bloodline. Ang mana ay hindi dapat ibigay sa isang outsider. Oo, Elder. Kami at ang second brother ay tunay na magkapatid. Mas malapit ang dugo. Siya isang ampunan, paano ihambing sa tunay na kamag-anak. Sino ang nagsabi hindi bilang anak ang ampunan? Sino bang nagsabi na hindi pwedeng maging tagapagmana ang ampon? Sinong batang to? Wala kang karapatang magsalita dito. Clara Reyes, ikaw kontrolin mo ang batang pulubi na inampun mo. Pulong ng pamilya Joe ito. Ikaw, dayuhan ka, tumahimik ka. Kung tama ang alaala ko, ito yung batang lalaki na inampon ni Clara Reyes, di ba? Ginawa mo bang bahay ampunan ng pamilya Joe? Isang Clara Reyes, okay lang. Ngayon may isa pang batang pasaway. Oo nga, ito ay pulong ng pamilya Joe. Anong ginagawa nila rito? Kuya, pangatlo. 6 na buwan pa lang akong patay. Hindi na kayo nakapagpigil. Nung buhay pa ako, hindi kayo makapagsalita. Nang mabalitaan ang pagkamatay ko, ginipit nyo agad ang 2 bata. Nakakahiya kayo. Lolo, ang mga ari-ariang ito ay pinaghirapan ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Ang huling habilin niya ay gamitin ang perang ito bilang pondo sa kawanggawa at itabi para matulungan. Tumahimik ka. Apelyido mo ba ay Joe? Ang ganda-ganda ng salita mo. Ang gusto mo lang naman ay angkunin ang mana. Hindi totoo yan. Tandaan mo, ikaw ay isa lamang ampon ng pangalawang kapatid. Ang mga usapin ng pamilya Joe, kailan pa naging karapatan mong magpasya? Tama na. Clara, unawain mo rin ang hirap ng lolo mo. Wala na ang tatay mo ngayon. Bigla na lang nawala ang isang mahusay na miyembro. Paano na tayo sa hinaharap? Paano tayo makatatayo sa mga kilalang pamilya ng pamamana? Ngayon, ang mga kabataan sa pamilya ay malayo pa ang kakayahan. Kailangan nating gamitin ang mga koneksyon ari-arian at negosyo ng iyong ama at pag-isahin ang lahat ng lakas ng pamilya Cruz upang maiwasan ang pagkahulog sa pagitan ng mga henerasyon. Lolo, mali ang sinabi mo. Si Fernando ay pumasok sa training team sa pamamagitan ng pagsasanay. Fernando, lumabas ka at ipakita mo ang iyong sarili sa iyong lolo. Lolo, matagal na tayong hindi nagkita. Mabuti. Sa pag-uwi ni Fernando ngayon, mas mature na siya kaysa dati. Lahat ay dahil sa magaling na pagtuturo ng lolo. Sa pagpili na ito, hindi ko ikinahiya ang pamilya Cruz. Kahit ang pangulo ng Gracia Archery Association na si May Cruz ay may magandang pagtingin sa kanya.
Anong pagkahulog sa pagitan ng mga henerasyon? Sa tingin ko, iyan ay ang mga kabataan ay mas magaling pa sa kanilang mga ninuno. Ay, Si Miss May Cruz ay ang pinakamamahal na hiyas sa mundo ng pamamana. Kahit siya ay may mataas na paghanga kay Fernando. Mabuti, mabuti. Talagang pinoprotektahan tayo ng langit, Pamilya Cruz. Narinig ko, pagkatapos mag-retire ng pangalawang anak, balak niyang ipasa ang kanyang legasiya kay Fernando. O lolo, at meron din kaming si Joaquin. Joaquin, bilis, bilis! Sa pagkakataong ito, si Joaquin ay nakakuha ng ikatlong pwesto sa training. Mas mababa lang ng kaunti kay Fernando. Lolo. Kaya, tingnan ninyong dalawa, ang pagmamana ng ari-arian ng pangalawang anak ay dapat sa akin at kay kuya. Ito ang tamang pagpipilian para sa Pamilya Cruz. Kung ang ibig ninyong sabihin, kung sinong kabataan ang mas magaling siya ang magmamana ng ari-arian. Ng aking tiyuhin? Siyempre. Sige. Sa totoo lang, ako at ang aking ate ay sapat na upang hawakan ang responsibilidad na ito. Sa inyong dalawa lang, isang batang wala pang alam sa mundo, isang musmos, at isang dalagitan na 18 lang ang edad, paano ninyo maaangkin ang mana ni Uncle? Wala talagang pakundangan. Ang mana na ito ay pundasyon ng Pamilya Cruz. Anong karapatan mo para kunin yon? Tatay Eduardo, ang mana dapat ako at si kuya. Ang bahala. Iyon ang pinakamabuting paraan. Para sa Pamilya Cruz, magandang pagpapatuloy iyon. Ang ganda ng salita mo, pero ang totoo, para lang sa mana ni Uncle. Kalokohan, ganun ba ako? Tatay Eduardo, huwag mo siyang pansinin. Nanggugulo lang siya. Alam mo ba ang kakayahan mo? Hindi mo ba alam? Nakakahiya ka. Clara, ipinapangako ko, ikaw at ang kapatid mo ay hindi maghihirap. Pero ang mana niya dapat mapunta sa Pamilya Cruz. Clara, nagkakaproblema talaga ang pamilya na wala pa si Uncle. Kailangan namin ang perang iyon para makabangon. Payag ako. Sandali. Kung sinasabi mo na ang mas magaling ang dapat magmana, edi bakit hindi na lang tayo magpaligsahan? Naririnig ko ba ng tama? Pinapayagan mo siyang makipagkumpetensya sa amin? Alam naman ng lahat, Clara, ikaw ang pinakahina sa Pamilya Cruz pagdating sa pana. Ni hindi mo kayang talunin si Joaquin, lalo na si Fernando. Ilang taon ka nang tinuturuan ni kuya, ngunit ilan ba ang panalo mo? Anong ipanglalaban mo? Ako? Bata, ano ang ibig mong sabihin? Ako ay ampon ng Pamilya Cruz, karapat-dapat din akong sumali. Maliit na bagay, wala kang alam sa mundo. Hindi puro salita ang paghihilagpos. Hindi dahil maingay ka ay mananalo ka na. Isang araw man lang ay hindi ka nagsanay at papayagan ka naming makipagkumpetensya sa kanila. Iyan ay paghamak sa sining ng paghihilagpos. Hoy, Ipalabas sila. Sayang lang ang oras nating lahat. sandali. Clara, ihatid mo muna siya. Ako na ang bahala para sa'yo. Luis, umalis na tayo. Teka muna, ang paghihilagpos ay tungkol sa pagwawagi. Paano ka mananalo kung hindi ka lalaban? Ganyan din ang sinabi ng tatay noon. Gusto nila ang mana, dapat patunayan nila ang kanilang kakayahan. Kung hindi, paano sila mapapasunod? Ikaw, batang walang hiya. Lolo, tama si Luis. Handa akong makipagkumpetensya sa aking mga kuya. Tatay, huwag mo silang pansinin. Nagkakagulo lang sila. Hindi ba nila alam ang sarili nilang kakayahan? Nagpapahiya lang sila dito. Tama na. Tama siya. Mahirap mapasunod ang lahat kung walang laban. Bata, kung ikaw at si Clara ay matatalo sina Joaquin at Fernando, ang usapin ng mana ng pangalawa ay hindi ko na pakikialaman. Clara, nag-aarte lang ang bata. Bakit sumasabay ka pa sa kalokohan? Ito ang bagay na iniwan ng tatay ko. Gusto kong panatilihin ito. Kahit na mag-fail ako, at least nag-effort tayo. Kung ganon, ipakita mo ang buong kakayahan mo. Huwag mong hayaan na maliitin ka nila. Fernando, sa susunod, ibubuhos ko ang lahat. Clara, huwag kang matakot. Tingnan mo kung paano ko sila matatalo ng todo-todo. Ikaw, bunso, talagang walang takot ang bagong silang na bata. Luis, nagpapasalamat ako sa pagiging concerned mo. Masaya na ako, pero ang pagsali sa archery ay hindi. Parang laruan lang ng mga bata. Hayaan mo na ako. Tanga. Ang pinakamagaling na archer, nandito mismo sa harap mo. Ang kompetisyon ngayon, pareho para sa mga kabataan sa pamilya, magiging lesson para sa mga kabataan, mga bata. Dilatan ang mga mata ninyo at panoorin. Ang kompetisyon ngayon, isang round lang para mag-decide. 5 ang araw. Pagkatapos ng 5 araw, idagdag ang total score ng bawat isa. Ang may pinakamataas, mananalo.
babae kawawa, kitang-kita na pinilit lang. Hindi alam ang sariling limitasyon, Fernando at Joaquin, pero sila ay nasa top 3 sa selection. Paano sila makakapantay? Bahala na, basta makakuha tayo ng kahit konting at Joaquin, kaalaman, malaking tulong sa atin. Clara, hayaan mo na ako. Hindi ito laruan. Sige, dito lang hintayin mo ako. Delikado ito. Kung ganun, Clara, piliin mo yung Agiro 8 para sa stationary target. Ang AGU-08 ay mataas ang tolerance, flexible ang poundage. Mas bagay ito sa'yo. Kuya, bakit ang dami mong alam tungkol sa mga pana? Ay, huwag mo na yang pakialaman. Piliin mo na lang yon. Pinili ang pinakaangkop para sa babae, ang AGU-08. Mukhang hindi naman pala walang itinuro sa kanya si Tio. Ang pagpili ng pana, iba yon sa paggamit nito. Handa na ba kayong lahat? Ang unang sino ang mauuna? Joaquin, ikaw muna, ipakita mo ang galing mo. Sa unang round, 5 palaso. Batay sa kabuang score sa scoreboard. Magsimula na. Ayos. Bagamat tumpak ang panasilida, mabigat ito. 3 ang tumama ng hindi sakto, hindi nakapuntos ng 10. Talagang anak ko. Nakita mo ba? Yan ang tunay na pamamana. Hindi yung paghawak lang ng pana ay pagpapana na. Ganyan din ang ugali ng tatay niya. Pabigla-bigla, masyadong mayabang. Pabigla-bigla, masyadong mayabang. Madaling magkamali sa kompetisyon. Sunod. Clara, panoorin mong mabuti. Para tumama ng tumpak, dapat tama ang tayo. Dapat matatag ang kamay na humahawak. Ang kabilang kamay ay nasa palaso, dahan-dahan at matatag ang paghila. Para masiguro ang katatagan at katumpakan ng palaso. Pati ang paghinga dapat kontrolado. Ayos. 5, lahat 10 score, ang galing naman yan. Talagang yung nanguna sa training selection. Talagang magiging ipinagmamalaki ng pamilya natin sa hinaharap. Ay, napakahusay mo talaga nitong mga nakaraang taon, Fernando. Si Joaquin ko, marami pa rin dapat matutunan sa'yo. Kuya Fernando, gumagaling ka na ng gumagaling. Halos kapantay mo na si Tio, di ba? Malayo pa ako kay Tio. Siya ang pinakamagaling sa pagpapana sa buong mundo. Pero sa totoo lang, 2 tao lang ang talagang hinahangaan ko sa buong buhay ko. Isa si Tio. At ikaw, Kuya Fernando. Ano? Nene, kung susuko ka ngayon, hindi ka naman mapapahiya. Ito. Limampu rin ang bilang ng mga bilog niya. Tiyak na pinili niya ang AGU-08. Nagkataon lang kung hindi ang bilang ng mga bilog ay hindi tiyak na mas marami kaysa sa Joaquin. Tama. Mabuti naman, Joaquin nagawa ko. Ate, siyempre magagawa mo. Dahil ikaw ang taong pinili ko. Ito paano ito nangyari? Clara, hindi ko inakala na isang babae sa edad mo ay makakagawa ng ganito. Ano ngayon, may sasabi pa ba kayo? Eduardo, sa tingin ko, ang paligsahan na inayos mo ay medyo napakapabaya. Tama, isang labanan lang para magdesisyon. Ang elemento ng swerte, napakataas talaga. O nga ito, paano kami maniniwala? Tama nga. Tama. Hindi kami naniniwala. Swertihan lang siya. Bakit ang kapalaran ng pamilya ay dapat kunin ng swerte ng isang batang babae? Bakit? Swerte. Bakit? Hindi kami naniniwala. Bakit? Eduardo, nakita mo ang ideya ay hindi ako lang. Tama, ang buong pamilya ay nakatuon sa paligsahan. Eduardo, hindi dapat masyadong pabaya. Tama ang sinasabi nila. Isang simpleng paligsahan para magdesisyon sa kinabukasan ng pamilya. Hindi ito tama. Nagdadaya kayo. Hump, katawa-tawa. Kung hindi dahil sa mahusay na pagtuturo ni Fernando ang hayop na ito, talagang iniisip ang batang babae na Clara ay makakakuha ng ganitong resulta. Iniisip mo ba ito ay larong pambata?
Ito ay tungkol sa pagkabuhay ng buong pamilya. Dapat maging maingat. Clara, tama ang sinabi ni Lolo. Bukod pa ang bilang ng mga bilog mo ay hindi rin higit sa akin. Sa ganitong paraan, Mga kamag-anak. ay tiyak na hindi maniniwala. Lolo, susunod ako sa lahat ng iyong mga plano. Kung ganito, ako ay magpapahayag dagdagan ng 2 paligsahan. Moving target at flash target. Ang huling resulta ay batay sa kabuang bilang ng mga bilog sa 3 round mabuti. Mabuti. Ang susunod na round moving target traditional bow frisbee target kabuang 10 frisbee. Sa bawat pagtama ay bilang na 10 bilog. Ang huling resulta ay isasama sa kabuang marka. Frisbee target pa, ito ay mas mahirap kaysa sa ordinaryong moving target. Ito ay nasa loob. Walang epekto ng natural wind. Sa tingin ko, hindi magiging ganito simple. Dito ay nasa loob walang epekto ng natural wind, kaya ang mga patakaran ay bahagyang nagbago. Una, ang punto ng pagpasok ng frisbee ay nadagdagan sa 8. Pangalawa, ang arrow ay gagamit ng palasong kahoy, hindi palasong carbon fiber. Ngayon ay masaya na. Ito ang ikalawang tiyuhin. Ang pamamaraan na itinakda noon. Ang hirap nito. Hindi ko alam kung ilang antas na ang itinaas. Ang tanong ko lang, itong ampon ng ikalawang tiyuhin mo, sinanay ba ng maayos sa ganitong pamamaraan? Ang pagpapalit sa palasong kahoy ay mas binibigyang diin ang kawastuhan. Ang paghahati sa 8 direksyon ay mas binibigyang diin ang pagmamasid. Sa ganitong pamamaraan, kahit ako ay hindi makakapagsabi na makakapuntos ako ng lahat. Clara, kailangan mong magsumikap. Ate, ito ay talagang simple lang. Bata pa, malaki na ang bunganga. Bata, ang labanang ito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan mo. Ate, panatilihin mo lang ang aiming point sa gitna. Magbase ka sa tunog kung saan lalabas ang flying disc. Kung saang direksyon may tunog, ilipat mo ang aiming point sa extension line ng direksyong iyon. Ang target ay lalapit ng kusa. Kuya, paano mo naisip ang mga pamamaraang ito? Naniniwala ka ba sa kanyang mga pamamaraang puro hula lang? Mali. Kung sapat ang lakas ng iyong pana, ang pamamaraang ito ay talagang makakapagpababa ng malaki sa hirap. Ang hayop na batang ito, talagang akala niya ay napakagaling niya ang bilis ng dila. Aray, ito ang natatanging pamamaraan ng pagsubok na ginawa ng ikalawang kuya noon. Noon kahit kami ay nahirapang umangkop, isang batang walang alam, ano ba ang alam niya? Gawin mo ang sinasabi ko. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Handa na ba kayong lahat? Ngayon, sino ang mauuna? Lolo, ako na ang mauuna. Mabuti, sakto, magbigay ng halimbawa si Fernando sa lahat. Magandang pagtira, aray. Talagang si Fernando. Ang galing, talagang manlalaro ng pagsasanay ng kabataan. Parang alam na niya kung nasaan ang flying disc. Ang ganitong pamamaraan ng pagtira, kahit magsanay pa kami ng 10 taon, malamang hindi pa rin namin maabot. Fernando nakapuntos ng 8 flying disc sa kabuuan. Itala bilang 80 puntos. Kabuang 130 puntos. Magaling. Ang galing. Sa ganitong mataas na antas ng target, nakapuntos pa rin siya ng 8. Ito ang tunay na pag-asa ng angkan ng Cruz. Kuya Fernando, paano mo nagawa iyon? Sabi nila, sa unang pagsubok na ito ng ikalawang tiyuhin, walang nakapuntos ng higit sa 6. Sa totoo lang, ginamit ko ang pamamaraan na sinabi ni Luis. Fernando, hindi ka nagbibiro? Ang bata, kanina pa yon. Sinabi lang yon. Ginamit ko talaga ang paraan niya, kaya nakahit ako ng maraming target. Ito ay paraan na ginawa ni J. Cruz para sa kompetisyon. Ang bata, paano niya nalaman ang sikreto? Siya, ano ba talaga siya? Fernando, huwag mong paniwalaan ang sinasabi ng bata. Hindi siya sumali sa training. Paano niya malalaman ang sikreto? Ay, oo nga Fernando, talagang napakagaling mo. 2 simpleng salita lang, naunawaan mo agad. Siguro nga, Fernando, pero siya ay Napili para sa youth training. may ganitong kakayahan ay normal lang o Tama. Talaga bang ako ang magaling? sumuko ka na. Ang mga tulad mo hindi makakapanalo. Oo nga Clara, pirmahan mo na ang papel para hindi ka mapahiya.
Magtiwala sa sarili, walang problema. Gusto kong subukan. Hindi titigil hanggang sa mabulok. Kapag talo ka ng malala, huwag kang sisihin sa akin. Hindi ako magiging mabait. Sige. Na kahit ng 6 na flying disc, ibilang 60 puntos, kabuuang 107 puntos. Ayos, mabuti. Hindi lang sa Fernando, kung mas mahusay ka sa akin, ayos na yon. Ate, tandaan mo ang paraan ko. Makakapanalo ka. Tingnan mo ang kanyang kalituhan, hindi siya makakapanalo. Haha, Eduardo, tingnan mo, ang batang babae ay hindi rin magaling. Ate, huwag kang kabahan. Huwag maapektuhan ng iba. Gawin mo ang sinabi ko. Ang batang babae na mayabang para matuto ka. Ate. Ate. Ang sakit ng paa ko. Ang sama ninyo. Kung wala kang kakayahan, aminin mo. Ilang frisbee lang kinulo na ang batang ito ng husto, sisihin mo pa kami. Pinago ninyo ng sarili ninyo ang pattern ng pagpapalipad ng frisbee. Dayaan yan. Ay nako, maliit kang bata ka. Ano ba ang alam mo? Kailan ba sinabi ni Lolo Eduardo na may fixed pattern ang pagpapalipad ng frisbee? Tama si Bunso. Kung may pattern ang frisbee, si Fernando ang unang lalaban. Di ba unfair yon para sa kanya? Maliit, huwag ka nang lumaban. Kayong dalawa, di kayo mananalo. Tumayo ka na. Ganito na ang sitwasyon, sumuko na kayo. Ang mananityo ay dapat ipamahala sa pamilya, yan ang pinakamagandang desisyon. Clara, pangako sa iyo ni Lolo, hinding-hindi kami magpapabaya sa inyong magkapatid. Sumuko ka na. Sumuko saan? Ang paligsahan ay di pa tapos, di ba? Ang tigas talaga ng ulo ng batang to. Binigyan na nga siya ng pagkakataon ni Lolo, ng malaking pagkakataon. Di pa sinamantala. Bata pa kasi talaga, halatang hindi pa nasasampal ng realidad ng buhay. Sumuko na lang kaya siya. Bakit kailangan gawing wala na siyang labasan? Tama yan, tama. Di ba may isa pa round para sa laro ng flash target? Ano? Gusto ninyong magsinungaling? Magsinungaling, katawa-tawa, sige. Kahit na ipagpatuloy natin ang paligsahan, yung batang to makakalaban pa kaya siya. Bata, naipit ang paa ng ate mo. Sa susunod na round, hindi niya yan matatapos. Bata, ganito na ang sitwasyon. Dapat na kayong sumuko. Lolo Eduardo, hindi mo pa sinasabi ang mga patakaran sa susunod na round. Pinapasuko mo na kami. Ano ang pinagkaiba niyan sa pagpipilit sa amin? Mabuti, sasabihin ko sa iyo ang mga patakaran sa susunod na round. Pana ang gagamitin ng bawat isa. 300 metrong distansya. 40 gumagalaw na target. Patuloy na gumagalaw at biglang tumatayo kung tamaan ang isa ng 10 puntos. Yan ang pinakamahirap na laro na naimbento ng pangalawa noon. Sinubukan natin yan noon. Di nga tayo nakakuha ng kalahati. Ang batang ito si Clara. Sa kalagayan niya ngayon, sa tingin mo ilan ang matatamaan niya? Sino ang nagsabing siya ang lalaban? Ito, Kung makakakuha ng 400 puntos, panalo di ba? Magsimula na tayo. 400 bilog ang tama. Panalo na yon, di ba? Simulan na natin. Ha. Nababaliw na ba tong batang to? Alam mo ba kung gaano kahirap ang tumama sa lahat ng 400? Ay nako, ang 10 pinakamahuhusay sa buong bansa ay sinubukan na ang ganitong paraan noon. Sa kanila, ang pinakamagaling ay ang world runner-up ngayon, si Luna Reyes. Pero ang nakuha niya ay 300 bilog lang. Tama, noong buhay pa ang pangalawa, 350 lang ang kaya niya. Sa tingin mo ba mas magaling ka kaysa sa kanya? Bata, hindi ito larong video. Hindi lang basta sasabihin tapos magagawa. Si Luna Reyes, 300 lang ang tama. Mahina lang talaga siya. Sa tingin mo ba si Jake Cruz lang ang kaya yon? Malalaman natin pagkatapos ng laban. Sige, kung hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang iyong kamatayan, pagbibigyan kita.
Ay naku, Eduardo, bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo para lang masayang ang oras ng lahat? Sa tingin ko, hindi niya kayang hilahin man lang ang busog. Kung umakyat siya, mapapahiya lang siya sa harap ng angkan. Tama, kung kaya niyang hilahin ang busog, malaking tanong na yon. Bata, sinasadya mo bang ilagay ang sarili mo sa alanganin? Tumahimik kayong lahat. Kung ganito katapang magsalita ang batang ito, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Palitan ang pana. Bunso! Tama na. Ginawa na natin ang lahat ng makakaya. Kasalanan ko, wala akong kakayahan. Para mapangalagaan ang mana ni Itay. Pero pangako ko sa'yo, bibigyan kita ng masaya at magandang pagkabata. Sige ba? Ate, syempre naman. Pero, ate, hintayin mo muna akong matapos sa laban na ito. Ilang minuto lang naman. Hindi naman siguro hindi mo ako mahihintay, di ba? Ikaw talaga. Sobrang matigas ang ulo. Ayan na nga. Hirap na hirap pa nga sa paghawak ng pana. Hindi ko alam kung bakit pumayag si Eduardo. Sayang lang ang oras ng lahat. Bata, bumaba ka na. Huwag ka nang magpahiya. Ganito ang pagpapahilagpos ng palaso. Noong araw, ganito rin ang paghila ni Itay sa busog. Noon, hindi ko tinamaan lahat. Para hindi kayo mawala ng pag-asa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang tunay na pamamana. 50 segundo para maghanda. Magsimula na. Tatlong palaso ng sabay-sabay. Hindi ba yan ang teknik ni Jake Cruz? Espesyal na teknik yan ng pangalawa. Saan kaya natutunan ng batang to yun? Ang teknik na ito, 3 taon ko yan inensayo bago ko nagawa. Gaano na ba katanda ang batang to? Tiyak na swerte lang yan. Ni hindi nga niya nahawakan ng pana. Paano niya nagawa ang pagpapalabas ng 3 palaso? Baka naman. Kaya pa niyang ulitin. Imposible. Talagang imposible. Noon, kahit turuan ako ng personal ng pangalawa, hindi ko natutunan. Siya, paano niya nagawa? Hoy, ang saya-saya naman dito. Sama ako, ano? Ramon Reyes, inagaw mo ang mga kliyente ng lapangan ng pagsasanay ng pamilyang Cruz. Hindi pa kita sinisingil. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang lalapit. Mas gusto ng mga kliyente ang lapangan ng pagsasanay ng pamilyang Reyes. Bakit ako ang sinisisi? Ramon Reyes, ano ba talaga ang gusto mo? Eduardo Cruz. Bago pumanaw si Jake Cruz, nasa ibang bansa ako, kaya hindi ako nakapagdala ng alay. Ngayon, espesyal akong pumunta para magbayad ng paggalang. Bastos? Gusto mong mamatay? Huwag kang mag-alala, walang talim. Gusto ko lang siyang turuan na huwag basta-basta magpadalos-dalos sa susunod. Ramon Reyes. Parang pamilyar ang pangalan. Ate, sino ba siya? Siya ang second place nung nakaraang paligsahan sa pana, kapatid ni Luna Reyes. Mula nang mamatay si Jake Cruz, ipinagmamalaki ni Luna Reyes sa lahat na siya na ang pinakamagaling sa mundo. Kung buhay pa si Jake Cruz, hindi maglalakas loob ang pamilyang Reyes na maghamon dito. Luna Reyes. Bunso, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam. Eduardo Cruz. Narinig ko na si Fernando Cruz ninyo ay napili para sa youth training camp. Ang 3 kaibigan kong ito ay gustong makita kung gaano kagaling ang bagong henerasyon ng pamilyang Cruz. Gaano ba talaga sila kahusay? Mga hambog, nakikipaghamon dahil lang sa kapatid. Anong karapatan ninyo na hamunin ng pamilyang Cruz? Abangan ang susunod. Munting hayop ka, sino ka ba? Ako si ampon ni Jake Cruz. Luis Cruz. Lolo, ganyan na ba kalugmok ang pamilya Cruz? Na isang batang wala pang alam ang ipapalaban ninyo? Akala mo ba talagang natatakot ang pamilya Cruz sa iyo? Ngayong nandito ka na, maglaban tayo. Sige. Walang pusta ang laban, nakakabagot naman yan. Kung mananalo ang pamilya Cruz, mapupunta sa iyo ang lahat ng negosyo sa Lungsod Ilog. Di maghintay ka na lang na mapaalis ka sa Lungsod Ilog? Huwag kang magmadali kung ako ang mananalo. Kailangang ipahayag ng pamilya Cruz
na ang kapatid kong si Luna Reyes ang tunay na kampeon ng pandaigdigang pagpuputok ng palaso. Panaginip mo lang yan. Hindi kailanman nanaig ng kapatid mo si Jake Cruz. Ngayong patay na siya, ganyan na lang ba ang gagawin mo para makuha ang kanyang karangalan? Ang pamilya Cruz, hindi naman kayo natatakot, no? Oo nga naman, bukod kay Jake Cruz na kampeon, wala na kayong ibang matinong tao sa pamilya, di ba? Ang pamilya Cruz malamang ay tuluyan ng lulugmok. Tama na. Kung maglalaban na tayo, magsimula na. Ayos ang lakas ng loob. Sige, magsimula na tayo. Lolo, nasugatan ang paa ni Clara kaya hindi muna siya makakalaro. Ang pamilya Cruz na nagkaroon ng kampeon sa mundo, hindi naman kayo makakabuo ng 3 tao, no? Lolo, hindi mo naman balak siyang ipasok, di ba? Pa, swerte lang yung pagtama kanina. Kapag ipinasok mo siya ngayon, siguradong matatalo tayo. Ay nako. Kung talagang wala na kayong iba, pwede akong magpahiram ng 1 tao. O kaya naman, ako na lang ang lumaban para sa inyo. Pwede ba yon, Lolo? Luis Cruz, ikaw na. Hindi mo ba sinabi kanina na hindi ako magaling? Basta huwag ka lang makakasagabal, mapapasa inyo ang mana ng iyong ama. Bunso, subukan mo. Gawin mo ito para sa ating ama. Ang dakilang pamilya Cruz, 1 bata lang ang ipapasok para punan? Munting hayop, nakahawak ka na ba ng pana? Marunong ka bang gumamit nito? Gusto mo bang turuan kita? Tumahimik ka. Para sa mga tulad ninyong walang kwenta, sapat na kami ni Kuya Fernando. Ayos, susubukan natin. Abangan ang susunod. Sige, subukan natin. Hindi ko alam kung kailangan ba ng hurado sa paligsahan na ito. G. Gerardo Santos. G. Gerardo Santos, ano pong ginagawa ninyo rito? Ngayong araw, narito ako upang kumatawan sa Pandaigdigang Asosasyon ng Pagpuputok ng Palaso at magdala ng isang regalo para sa inyo. Ito ang tiket para sa susunod na Pandaigdigang Paligsahan ng Pagpuputok ng Palaso. Kung magpapaligsahan kayo, bakit hindi natin gawing premyo ang bagay na ito? Mula nang pumanaw ang pangalawa naming kapatid, ang aming pamilya Cruz ay hindi na nakasali sa anumang pandaigdigang paligsahan. Kung makukuha natin ang tiket na ito, tiyak na muling babangon ang aming pamilya. Kung ganoon ang sinabi ni J. Gerardo Santos, sumusunod na lamang kami sa inyong kagustuhan. J. Gerardo Santos, halina po kayo. Joaquin, Fernando, ito ang pagkakataon ng aming pamilya Cruz na muling magtagumpay. Hindi tayo maaaring matalo. Ako si Julius Fernandez. Pakitaan mo ako ng iyong kakayahan. Siya ang kampeon ng Timog na lalawigan sa pagpuputok ng palaso ngayong taon, si Julius Fernandez. Narinig ko na sa kanyang mga laban. Palagi siyang nananalo ng may malaking agwat. Ano lang yan, kampeon ng lalawigan? Nung nagsimula ang aking pangalawang tiyuhin, pandaigdigang kampeon na siya agad. Kung ako ang lalaban, makukuha ko ang titulo ng pandaigdigang kampeon ng madali lang. Kampeon ng lalawigan, di ba? Titingnan ko kung gaano kalaki ang iyong kakayahan. G. Gerardo Santos, bisita po kayo rito. Baka naman maaari ninyong itakda ang tuntunin para sa unang round. Oo nga, G. Gerardo Santos. Wala nang sino man ang mas nakakaalam ng mga tuntunin ng paligsahan kaysa sa inyo. Kung gayon, hindi na ako magkukunwari at tatanggapin ang inyong alok. Yamang ito ay para sa tiket ng pandaigdigang paligsahan ng pagpuputok ng palaso. Gagamitin natin ang pandaigdigang pamantayan. Unang round, gumagalaw na target. Ito ang tuntuning binago ng aking pangalawang kapatid noon. Tama. Ang ganitong paraan ng paligsahan ay naglilimita sa kakayahan ng pana at lubhang sinusubok ang pokus at kawastuhan ng manlalaro. Sinanay ako mismo ng aking pangalawang tiyuhin. Maaari kayang hindi kita matatalo? Gumagalaw na target, nakakuha pa rin ng napakataas na score. Talagang karapat-dapat kang maging anak ko. Julius Fernandez, ikaw naman, ipakita mo sa akin kung gaano kalaki talaga ang iyong kakayahan.
Abangan ang susunod. Ang pamana ng Diyos ng panaganon lang pala. Paumanhin po, Lolo. Nabigo ko po kayo. Ayos lang. Fernando Cruz. Nandyan pa si Fernando Cruz. Fernando Cruz, ikaw na ang bahala. Kuya Fernando Cruz, ikaw talaga. Lalong gumagaling si Fernando Cruz. Ikaw talaga ang huwara ng pamilyang Cruz. Sa iyo naaasa ang pamilyang Cruz sa hinaharap. Medyo magaling ka rin pala, pero hindi pa rin sapat. Kahit tumama ka pa ng 45 puntos, matatalo ka pa rin kay Kuya Fernando Cruz. Tama. Kaya ngayon, tatamaan ko ang 5 puntos. Anong paraan ng pagpapana ito? Ito ang tinatawag na paraan ng mabilisang pagpuputok. Sa pamamagitan ng pag-target ng eksakto sa bawat pag-angat ng kamay, nababawasan ang pagkakamali ng 1 metro. Paano mo nalaman? Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Kapag bobo ka, magbasa ka ng marami. Ang galing ng paraan ng mabilisang pagpuputok. Ang teknik na ito ay orihinal na nilikha ni Jake Cruz, ang Diyos ng Pana. Hindi ko inakalang walang nakakabisado nito sa pamilyang Cruz. Nakakalungkot talaga. Anong kayabangan yan? Swertihan lang yan. Hindi lang yan swerte. Paraan ng mabilisang pagpuputok. Mukhang binabawasan nito ang pagkakamali sa paggalaw ng pana. Ngunit sa totoo lang, kung walang libo-libong pagsasanay, imposibleng matutunan ito. Baka fan ko ito. Akala ko pagkatapos mamatay ni Jake Cruz, humina na ang pamilyang Cruz. Hindi ko inasahang may ganitong eksperto pa pala. Sana sa hinaharap, magkaroon pa tayo ng pagkakataong magpalitan ng karanasan. Sobra naman. Ituring na lang nating tabla ang unang round. Simulan na natin ang pangalawang round. Miss Liu, ikaw na ang susunod. Abangan ang susunod. Aurora Flores. Pakiusap, turuan ninyo ako. May ganitong klaseng eksperto sa hilagang lalawigan? Ito ba ang taong 5 taon na ang nakalipas ay naghari sa buong hilagang lalawigan? Ang pamilyang Flores na kinikilala bilang pinakamagaling sa hilagang lalawigan? Aurora Flores, 5 taon na ang nakalipas, siya na ang pinakamagaling sa hilagang lalawigan. 3 taon na ang nakalipas, nasa top 30 siya sa buong bansa. Hindi ko inakala na makukuha mo siya. Nag-invest ka talaga ng malaki. May ganitong klaseng eksperto talaga? Kaya ni Fernando Cruz? Kayo dalawa, may mga hiling kayo sa mga patakaran ng laban? Pumunta ako sa pamilyang Cruz para makita ang pamilya na nag-produce ng taong katulad ni Jake Cruz, kung ano talaga ang pamilyang Cruz. Sa tingin ko ngayon, ang pamilyang Cruz na wala si Jake Cruz ay hindi karapat-dapat lumaban sa mga kompetensyang pandaigdigan. Ano ang sinasabi mo? Katotohanan lang, si Jake Cruz ay parang isang araw na sumikat sa buhay ko. Ngayon, ang araw ay nawala. Sa buhay ko hindi na ako makakita ng kasanayan sa pagtudla na katulad ng kanya. Miss Flores, yung pamilyang Cruz ay puno ng mga talento. Hindi mo kailangang mag-alala. Sige. Kung ganito ang tiwala ni Eduardo Cruz, gamitin ko ang mga patakaran na ginamit ni Jake Cruz noong una siyang sumali. Noong una siyang sumali ang pinsan ko. Gusto mo ng moving target sa 100 meters? Ang mga international na kompetensya ay 50 meters lang. Gusto niya talaga isang target sa 100 meters? Ang ganitong klasing pagtudla ay mahirap at nangangailangan ng teknik at stamina. Kahit kaunting pagkakamali ay magdudulot ng pagkaligtas sa target. At saka, ito ay moving target na napakahirap i-target. Ang batang babae. Paano siya nagiging ganito katindi ang tiwala sa sarili? Tumahimik! Magtiwala kayo sa Fernando Cruz. Fernando Cruz, handa ka? Bakit hindi? Magsimula tayo. Ang tibay ng paghawak niya sa bow.
Ginagamit niya ang paraan ng pagpuputok na may pagpigil ng hininga. Pagkatapos ng pagtudla, sisimulan niya ang paghinga. Ang stability ay tataas ng 50%. Kung ganon, siguradong matatalo si Fernando Cruz. Hindi sigurado. Ang paraan ng pagpuputok na may pagpigil ng hininga ay mukhang magaling. Pero sa totoo, may malaking depekto. Alam mo na ulit. Mas alam ko kaysa sayo. Abangan ang susunod. Nako, 79 na bilog. Isang bilog na lang ang kulang. Ginoong Jake Cruz, kailangan mo pa ring magtama ng 10 bilog ng sunod-sunod para manalo. Sa ordinaryong paraan ng paghinga, bagamat mas mababa ang katatagan. Basta't hulaan mo ng 2 segundo ng mas maaga, mas mataas ang tsansa kaysa sa paraan ng pagpuputok na may pagpigil ng hininga. 2 segundo ng mas maaga, parang nabanggit na ito ng tiyo ko. Pero paano niya nalaman? Batang hamog. Akala mo madali lang manalo sa pagsasalita lang? Umuwi ka na't maglaro ng putik? Clara, sabihin mong tumahimik siya. Huwag niyang ikahiya ang pamilya Cruz. Luis, huwag kang magsalita ng basta-basta. Dalawang segundo. 2 segundo. Talagang kapag wala si Jake Cruz, ang pamilya Cruz, ay ganyan lang pala. Don Eduardo, kahit ang tinatawag ninyong rising star ay natalo, sino pa sa inyo ang makakalaban? Ito bang batang babae na may kapansanan? O itong batang hamog na wala pang alam? Narinig kong anak-anakan ka ni Jake Cruz. Mukhang hindi mo naman nakuha ang tunay niyang pamana. Walang kwenta ka lang talaga. Sino ang sinasabi mong walang kwenta? Bata. Matagal na siyang kasama ni Jake Cruz, pero ganyan lang ang kanyang pamamana. Kung hindi yan walang kwenta, ano pa? Kung ganoon, akala mo ba ay henyo ka? Na nagwawagi sa buong hilagang lalawigan? Karapat dapat akong tawaging henyo. Henyo? Pamantayan lang yan para makaharap ako. Ang yabang mo. Akala mo ba ikaw si Jake Cruz? Kung akala mo ay henyo ka, sasabayan kita. Ate, tulungan mo akong maghanda. Huwag kang magpakabayolente. Ito na ang huling pagkakataon ng pamilya Cruz. Don Eduardo, dapat mong kontrolin siya. Hindi pwedeng lumaban si Clara. Subukan na lang natin si Luis. Bata. Kung makakapuntos ka, ibabaliktad ko ang pangalan kong Ramon Reyes. Abangan ang susunod na kabanata. Talaga? Talagang tumama. Hindi ka panipaniwala. Ang galing niya sa pagbaril. Talagang karapat-dapat na anak ng Cruz. Paano nagkaroon ng ganitong husay sa pagbaril ang batang ito? Kahit na magsimula siyang magsanay mula sa pagkasilang, hindi rin posible. Ikaw, talagang tumama ka. Hindi ko inakala na pagkatapos ni Jake Cruz, may lumabas na ganitong batang genius. Ngayon alam mo na kung sino ang basura? Huwag kang magyabang. Ang tunay na expert ay nasa likod. Talagang isang kahanga-hangang laban. Kaya ang ikatlong round ay ang pagbaril sa flying disc. Ang sino na makabaril ng higit ay ang mananalo. Elias Agbayani, lahat ay nakasalalay sa iyo. Talagang Elias Agbayani, pang-5 sa ranking ng mundo. Narinig ko na ang level ng pagbaril ni Elias Agbayani. Hindi mas mababa sa Uncle at Luna Reyes. Lamang sumali sa mas kaunting mga laban, mababa ang puntos, kaya pang-5 sa ranking. Talagang nagdala ng ganitong expert ang Ramon Reyes. Malinaw na, hindi nagbibigay ng daan sa Cruz. Eduardo Cruz, kahit na may kasanayan si Luis Cruz, hindi rin siya makakapanalo sa pang-5 sa mundo. Eduardo Cruz, mabilis kang mag-isip ng paraan. Pang-5 ano pa? Lamang isang palaka sa balon. Batang ito, sa murang edad ay ganito ang pagtingin sa mga bayani ng mundo. Sa hinaharap, hindi magkakaroon ng malaking tagumpay. Nagpapanggap kang matanda, parang may malaking tagumpay. Huwag mong isipin na hindi ko alam, natatakot kang matalo sa akin. Nagbubula ka. Natatakot ako sa inyo.
Ayaw kong makipag-away sa inyo. Sa tingin ko, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, mabilis kang umamin ng pagkatalo. Ipahayag na ang kapatid ko Luna Reyes, ang tunay na champion ng mundo. Luis Cruz, kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, parang pagbaliktad ng kamay. Sige. Kung ang Cruz ay naghahanap ng kahihiyan, hindi ko rin pipigilan. Elias Agbayani, turuan mo ng leksyon ang batang ito. Huwag mong sabihin na ako ay nang-aapi sa mas bata, bibigyan kita ng 5 segundo. Hindi pa tapos. 5 na lang segundo, 10 na lang ang natitirang frisbee sa ere. Nagsasalimbayan ang mga frisbee. Kahit lahat iyan ay tamaan mo, hindi ka pa rin naaabot. Nagpapanggap lang, talagang matatalo siya. Naku, 8 bituin na magkakasunod. Ano ang 8 bituin na magkakasunod? Gamit ang pana, pagsusunurin mo sa isang linya ang mga frisbee. Tapos, isang palaso lang ang tatama sa lahat ng iyon. Ang pinakamataas na antas ng teknik na iyan ay ang pagtama sa 10 frisbee gamit ang isang palaso. Tinatawag iyong paligsahan sa biglang lumilitaw na target. Ang ginamit ni Ginoong Elias Agbayani ay ang 8 bituin na magkakasunod. Sa buong mundo, hindi lalampas sa 10 ang nakakagawa niyan. Lolo, ako na lang ang papalit. Talagang hindi kakayanin ni Luis Cruz. Tama po, Lolo. Mas matagal pa ang paggamit niya ng pana kaysa sa edad ni Luis Cruz. Paano mananalo si Luis Cruz? Nakasalalay dito ang reputasyon ng pamilya Cruz. Batang, naiintindihan mo ba ang aking 8 bituin na magkakasunod? Madali lang yan, ako naman. Lolo, huwag niyo na siyang payagan. Kapag natalo siya, mawawalan ng mukha ang pamilya Cruz. Ikaw kaya mo ba? Kung may tiwala ka sa sarili mo, subukan mo. Kung mananalo ka, ang mana na iniwan ng pangalawa nyo ay mapapasa inyo. Para talunin ka, 3 segundo lang. Tingnan mo na nga, nahihirapan ka nga lang magbuhat ng pana, nagsasalita ka pa ng ganyan. Wala kang alam sa mundo. Hoy gago, anong sinasabi mo? Huwag kang magpakabaliw. Tay, pigilan mo naman siya. Paano mananalo sa 3 segundo? Tama. Luis, huwag kang padalos-dalos. Huwag kang magpadala sa init ng ulo. Batang, napakayabang mo para sa edad mo. Gusto kong makita kung paano mo ako tatalunin sa 3 segundo. Wala ni isa man ang tumama. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpakabaliw. Hintay lang, hindi pa tapos. Abangan ang susunod. Ito pala ang sikat na paligsahan sa biglang lumilitaw na target. Tanging si Tito ko lang ang nakita kong gumamit nito. Alam kong kaya mo, Luis. Espesyal na teknik ito ng tatay ko. Hindi naman nag-aral si Luis ng paggamit ng pana. Paano niya nalaman yon? Ang galing! Hindi ko inakalang may makakapagmana pa ng espesyal na teknik ni Jake. Ginoong Eduardo, ang apo mo'y tiyak na magiging matagumpay balang araw. Mula nang pumanaw si Ginoong Jake, akala ko'y hindi ko na muling makikita ang ganitong kakayahan. Pero ngayon, nasaksihan ko ulit. Mukhang ang pamilya Cruz ay magkakaroon na naman ng isang bihasang manlalaro. Sa murang edad, ganyan na ang husay sa paggamit ng pana. Malayo ang mararating mo sa hinaharap. Ngayon alam mo na kung paano kita tinalo sa 3 segundo. Ramon, may tao ka pa ba? Kung wala, talo ka na. Ikaw, kayong lahat. At pati kayo, mga walang kwenta, anong dark horse at genius. Number 1 sa hilagang lalawigan. At ikaw, pang-5 sa buong bansa. Ni hindi nyo matalo ang isang bata. Mga walang kwentang lahat, mga walang kwenta. Ang binti ko? Nandito lang ako para tingnan kung ano ang kalidad ng tagapagmana ni Jake. Hindi ako yung mga hiniri mong basag ulo. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Nag-aangas ka pa sa akin? Walang kwenta. Ni wala kang karapatang makipagkompetensya sa akin. Bata, sana paglaki mo, may karapatan pa akong makipagpalitan ng kasanayan sa iyo. Batang lalaki, interesado ka bang maging estudyante ko? Talagang iaangat kita sa mundo at magiging world champion ka balang araw. Ginoong Elias, isang bata lang yan. Kanina lang ang galing ng pagpapana niya. Swerte lang yon. Oo nga, Ginoong Elias. Tingnan mo naman si Fernando. Siya ang tunay na henyo ng pamilya Cruz. Tama, si Kuya Fernando, napili sa youth training camp dahil henyo siya. Kahit paano, mas magaling siya kaysa sa batang to. May kayamanan sa harap nyo, hindi nyo nakikita. Mga bulag.
Kayamanan? Ginoong Elias, hindi ka ba nagbibiro? Ang paggamit ng paligsahan sa biglang lumilitaw na target, akala nyo swerte lang talaga yon? Nakakapagtaka nga, si Luis ay ampon at hindi naman sumali sa pagsasanay. Bakit napakagaling niya sa pagpapana? Ang batang ito, ano ba talaga ang pinagmulan niya? Abangan ang susunod. Hindi pa ba ninyo naiintindihan? Miss Liu, may alam ka ba? Sa buong mundo ang makakagawa ng paligsahan sa biglang lumilitaw na target ay si Jake Cruz lang. Kung tama ang hula ko, ikaw ang tagapagmana ni Jake Cruz. Tagapagmana siya ng pangalawa kong anak. Bakit hindi namin alam? Oo nga. Isang estudyante lang ang tinanggap ng pangalawa kong kapatid sa buong buhay niya. Nasa asosasyon siya ngayon. At hindi rin tugma ang edad niya. Gaya lang ng kay Jake Cruz na may likas na talino ang makakapagturo ng ganitong henyo. Kung tunay nga siyang tagapagmana ng tiyuhin ko na mamumuno sa pagbangon ng pamilya Cruz, siya ang may pinakamalaking pag-asa. Tagapagmana ng tiyuhin ko ang loko-lokong to. Nagbibiro ka ba? Bakit hindi sa akin itinuro ng tiyuhin ko? Ano ang nangyayari? Tagapagmana pala ni Jake Cruz, pero wala na si Jake Cruz. Kung gusto mong sumama sa akin, buo ang puso kong tuturuan ka. Huwag kang magbiro. Mas magaling pa sa'yo ang panako. Turuan ako dapat ang magturo sa'yo. Elias Agbayani, pasensya na, bata pa. Huwag mo sanang isipin. Talagang batang may talino sa hinaharap. Sa mga world-class na eksperto, tiyak na may puwang ka. Paalam. Bata, gusto mo bang bumisita sa pamilya, Liu? Ano ba yan? Harap-harapan mo kaming nanliligaw ng tao? Ang sama ng ugali mo. Kitang-kita na single ka. Kung pupunta ka sa Hilagang Lalawigan para magbakasyon, palagi kitang tatanggapin. Nak. Kuya Fernando, bakit ka rin tumatawa sa akin? Hindi. Naalala ko lang isang nakakatawang bagay. Sinungaling ka, tumawa ka kanina. Ano naman kung single ako? Ano naman kung single ako? Huwag kang mag-isip ng ganyan, ha? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ramon Reyes, natalo na kayo. Ano pa ang ginagawa ninyo rito? Hintayin ninyo kami. Sandali. Ano na naman ang gusto mo, tol? Sino ang nagsabi kanina na kapag natalo ay aalis sa merkado ng lungsod ilog? Ikaw. Ano? Gusto mong umatras sa usapan? Sasabihin ko sa'yo bagamat pangkaraniwan lang ang husay ko sa panapero. Marunong pa rin akong makipagsuntukan. Sibilisado akong tao, hindi ako nakikipag-away. Pirmahan mo ang kontrata at umalis ka na ngayon din. Kapag World Finals, natingnan natin kung paano kayo papagalitan ng kuya ko. Abangan ang susunod na kabanata. Hehe, talo ka na, ang yabang mo pa rin. Umalis ka na. Tandaan mo, isauli mo ang negosyo. May kontrata tayo. Pwe. G. Eduardo Cruz. Napakaswerte ng pamilyang Cruz na may ganitong magaling na apo. Sa mga paligsahan sa mundo, siguradong magliliwanag siya. Ang tiket na ito, nararapat lamang na ibigay sa inyo. Ang ganda, tatay! Sa tulong ng tiket na ito, siguradong babangon muli ang pamilyang Cruz. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko bibiguin ang pamilyang Cruz. Ikaw mismo ang pinakamalaking kahihiyan. Ganun ba kabulok ang panako? Sige. Nakapanood ako ng napakagandang laban ngayon. Sulit ang pagpunta ko rito. Aalis na muna ako. Sa susunod na World Competition, magpakita kayo ng maayos. Kumuha ng mas magandang pwesto. Sige. Aalis na ako. Hindi namin kayo bibiguin, G. Santos. Ingat po. Ingat po. Lolo, may nakalimutan ka ba? Luis, Isang salita ko, iyan. Dahil kinatawan ninyo ang pamilyang Cruz at nanalo sa laban na ito, ang naiwang ari-arian ng pangalawang anak ko ay ipagkakatiwala ko sa inyo. Tatay, ito. Tumahimik ka. Huwag mong gambalain ang saya ko at baka sampalin kita. salamat po, Lolo. Hindi ko kayo bibiguin. Sa akin naman talaga yon. Fernando, ikaw ang pinakamagaling na mamamana sa pamilyang Cruz. Ikaw ang mamumuno sa World Competition. Ang tiket na ito ay para sa 4 na katao. Kayong magkakapatid, magtulungan kayo, pagbutihin ninyo at umabot sa magandang pwesto. Lolo, bibigyan namin ng buong lakas upang maibalik ang karangalan ng pamilyang Cruz. Sasali ba ang pamilyang Reyes? Malamang, si Luna Reyes, palaging pangalawa sa mundo. Nitong mga nakaraang araw, palagi siyang naghahanap ng pagkakataon para patunayan ang sarili.
Kung hindi, bakit siya palaging nagkakagulo? May Cruz, Luna Reyes. Ang lahat ng inagaw ninyo sa akin, isa sa uli ko ng paunti-unti. Abangan ang susunod. Hindi ko pa sila nakikita dati. Bagong salta lang sila na umuusbong. Kilala ko sila. Mga taga-pamilya Cruz sila. Yung pamilya ni Jake Cruz ang kampeon sa paghihilagpos. Naalala ko, mula nang pumanaw si Jake Cruz, lumubog na ang pamilya Cruz. Hindi ko inaasahang may makakapasok pa sa world competition. Alam ko ang kwentong yan. Noong nakaraang buwan, naggulo si Ramon Reyes sa pamilya Cruz. Ang resulta, natalo siya at napunta sa kanila ang tiket. Hindi ko inakala na magkakaroon pala tayo ng pagkakataon na makasali sa world competition. Ngayong pagkakataong ito, sa ngalan ng pamilya Cruz, ibubuhos ko ang lahat ng aking makakaya upang maibalik ang karangalan ng aming pamilya. Huwag kang mag-alala kuya, nandito ako. Tiyak na mananalo tayo. Minsan naiinggit ako sa'yo. Kahit na napakapangkaraniwan mo, ang lakas pa rin ng loob mo. Sige na, sige na. Hoy, Master Luna. Hala, tingnan mo. Buhay na buhay pa rin ang pangalan ni Tio. Tingnan mo kung gaano tayo karespetuhin ng mga tao. Sa wakas, dumating na rin kayo. Master Luna, alam naming darating kayo, kaya naghintay kami rito. Lalabas din pala si Luna Reyes. Sa kanyang estado, pwedeng-pwede na siyang sumali sa final round lang. Kahit hindi pa nananalo si Luna Reyes laban kay Tio, hindi pa rin dapat maliitin ang kanyang kakayahan. Balita ko, sasali siya sa buong kompetisyon ngayon upang agawin ang corona para patunayang hindi siya papahuli kay Tio. Jake Cruz, sa wakas patay ka na. Mula ngayon ako na lang ang magiging kampeon. Master Luna, tuloy po kayo sa loob. Aray, hala ito pala ang mga walang kwentang taga-Cruz. Talagang ang naglakas loob kayong sumali. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Ikaw ang tinatawag kong walang kwenta. Ah, kaya pala, ang walang kwenta ang nagsasalita. Ikaw, Huwag kang magyabang. Ngayong sumasali ang kuya ko, wala kayong makukuhang kahit isang tropeo. Ang kampeon ngayon ay siguradong sa pamilya Cruz. Paano kung hindi nga kayo makapasok? Paano nyo kukunin ang corona? Paumanhin. Puno na ang listahan ng mga kalahok. Pwede na kayong umuwi. Abangan ang susunod. Ay, mayroon kaming ticket. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig? Puno na ang slots. Hindi kayo makakasali sa paligsahan. Wisit, ikaw na naman ang may pakana. Pangalawa sa mundo ang kuya ko. Yung asosasyon, ibinigay sa kanya yung pabor. Hahadlangan ko kayong sumali. Isang salita lang yan. Tingnan natin kung anong magagawa ninyo laban sa akin. Ramon Reyes, hindi ka ba natatakot na ireklamo ka namin sa asosasyon? Ireklamo ako? Sige, patay na si Jake Cruz. Tingnan natin kung sino sa asosasyon ang tutulong sa'yo. Kuya, anong gagawin natin? Talagang hindi tayo papapasukin yan. Kung wala talagang paraan, pipilitin na lang nating pumasok. hayop ka. Umaasa lang sa kapangyarihan ng iba. Palabasin mo si Carlos Santos. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong tawagin nang diretso ang pangalan ni Vice President Carlos Santos. Huwag ninyong isipin na si Jake Cruz kayang protektahan kayo habang buhay. Hindi na nga siya nabubuhay. Noong nabubuhay pa siya, dito, hindi lugar para gawin ninyo ang gusto ninyo. Umalis na kayo kung magkagulo pa kayo rito. Itatanggal namin ang inyong pamilya sa Archery Association. Paalala ko lang sa inyo, kapag natanggal na, 10 taon kayong hindi makakasali. Gago ka! Naglakas loob pa kayong manuntok dito. Wala na kayo. Tiyak na itatanggal ng asosasyon ang inyong pamilya. Sino yung maingay dyan? Vice President, nagkakagulo sila rito at sinuntok pa ako. Sabi nila, walang kwenta ang asosasyong ito. Kahit pakiusapan pa silang manatili sa lugar na ito, ayaw pa rin nilang manatili. Vice President Santos, hindi ganun ang nangyari? Pero nanuntok ang tao ninyo. Tingnan mo, namaga ang mukha ko. Kung magkakagulo kayo sa labas ng asosasyon, palayasin ninyo silang lahat. Tres Ojos, naalala mo ba ako? Abangan ang susunod. Ano ba ang sinasabi mo? Gusto mo bang sirain ang pamilya Cruz? Vice Presidente, bata lang. Walang malay ang bata. Hindi naman po kayo magagalit, di ba? Wala nang pakundangan ng pamilya Cruz ngayon. Wala na silang respeto sa'yo. Walang galang sa Vice Presidente. Ibig sabihin, wala silang respeto sa pandaigdigang asosasyon ng pagpuputok ng palaso. Tumahimik ka. Ikaw, sumama ka sa akin.
Paano mo nalaman ang bansag na yon? Sinabi sa akin ng guro ko na may isa pa siyang estudyante noon. Napakagaling ng estudyanteng yon. Para siyang may pangatlong mata kapag nagsusubok ng palaso. Kilala mo ang guro ko. Alam mo ba kung sino siya? Siyempre, si Jake Cruz, kampeon ng mundo. Guro. Ano pa ang sinabi sa'yo ng guro? Sabi ng guro, napakagaling mo. Kaya mahigpit siya sa'yo noon. Ayaw niyang masayang ang talino mo. Nandun lang ang titulo ng World's Best. Darating din ang araw na mapapasayo yon. Guro. Nakita mo na, tiyak na nagalit si Vice Presidente Santos sa Batangs to. Kayong mga to, maghintay na lang kayong mapalayas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko bibiguin ang guro ko. Sabi ng guro, mag-ingat ka kay Mike Cruz. Baliwang babaeng yun. Paalalahanan mo siya para hindi siya magamit ni Mike Cruz. Papasukin mo sila. Pero sila po ay... Sinabi ko na, papasukin mo sila. Kuya! Ginawa na po namin ang lahat. Vice Presidente Santos, ano ang nangyari? Pinasok mo sila? Gago ka! Akala ko ba hindi mo kilala si Carlos Santos? Kahit kilala mo siya, ano naman? Maaari niyang protektahan kayo ngayon pero hindi habang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Patay na si Jake Cruz. Nanganganib na ang posisyon ni Carlos Santos. Kapag naalis siya sa pwesto, tingnan natin kung sino ang magpoprotekta sa inyo. Maalis sa pwesto. Si Mike Cruz lang ang baliw na babaeng kayang gawin yon. Mukhang gusto niyang gawin ang asosasyon na parang kanya lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang balak mo. Abangan ang susunod. Di ko inaasahan na sa prelims pa lang ay marami nang magagaling. Muntik na akong makapasok sa huling round. Muntik nga ba? Malayo ka pa ron. Napakaraming puntos ang kulang mo. Clara, pasensya na. Kung hindi dahil sa tatay ko na napilayan ka, makakapasok ka rin sana sa finals. Okay lang. At least nakapasok si Fernando. Hindi naman nasayang ang pagpunta natin dito. Sa tingin mo, kaya ba niyang talunin si Luna? Pangalawa siya sa buong mundo. Huwag kang mag-alala. Point system ang ginagamit ngayon. Basta makapasok siya sa ranking kahit matalo pa siya kay Luna, okay lang. Ah, sige. Yung dalawa, hindi naman kalaban ni Fernando. Basta matalo niya sila, siguradong makakapasok na siya sa finals. Hindi pa nagsisimula, nag-iisip na agad ng finals? Ano bang pakialam mo? Umalis ka nga dyan! Sasabihin ko sa inyo, si Fernando Cruz hindi makakapasok sa finals. Hoy, ano ba ang ibig mong sabihin? Kung gagawa ka ng kalokohan, sasabihin ko sa'yo, hindi kita palalampasin. Kayo, parang mga taong nalulunod na. Hirap na kayong iligtas ang sarili. Mag-isip muna kayo kung paano makakapasok sa finals. Para sa huling round ng prelims, magkakaroon ng round-robin matches. Ang top 2 sa ranking basis sa puntos ng mananalo ang papasok sa finals. Presidente Mike. Prelims lang naman ito, bakit ka nandito? May importante akong i-anunsyo. Mga kalahok, dahil sa ilang kadahilanan, ang huling round ng prelims ay magkakaroon ng agarang pagbabago. Mula sa round-robin matches ay magiging draw system para sa one-on-one matches. Abangan ang susunod. Ganito ang pagbabago. Kung may makakuha ng Luna Reyes sa lottery, siguradong matatanggal siya. Palaging patas ang pagtrato ni Mike Cruz. Bakit ganito ang pagbabago ng rules? Alam mo, mula nang mamatay si Jake Cruz, nagbago ang ugali ni May Cruz. Napakaganda ni Mike Cruz. Magaling din siya sa trabaho. At napaka-devoted pa. Talagang bihira ang ganitong babae sa mundo. Bata, anong pinagtatawanan mo? Sa tingin ko, napuno ng mantika ang mga mata ninyo. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? May sense ba ang makipagtalo sa bata? Kung may lakas ka, makipagtalo ka sa akin. Dito ang venue ng kompetisyon. Gusto mo pa bang manuntok? Ano ba? Huwag kang magpadalos-dalos. Si Joaquin Cruz ang batang ito mula sa pamilya Cruz. Ano ba ang problema sa Joaquin Cruz? Naalala mo ba? Siya ang nakipagsuntukan kay G. Gerardo Santos sa labas noon.
Ikaw, walang modo. May breeding ako. Hindi ko na lang papansinin. Joaquin, huwag kang basta-basta makipag-away. Kung matanggal ka sa kompetisyon, maapektuhan ang Fernando Cruz. Kasalanan ko ba yon? Dahil sa napakasakit ng mga sinabi niya. May Cruz, bakit biglang nagbago ang rules? Dahil sa hindi maiwasang dahilan. At saka, ang asosasyon ay nagbabago ng sistema ng puntos. Hindi na kailangang ipaliwanag sa iyo. Sa tingin ko, hindi patas ang rules. May mga tao, palaging iniisip na lahat ay hindi patas. Pero hindi nila iniisip na sila mismo ang hindi sapat ang kakayahan. Jake Cruz, nag-produce lang ng ganitong successor? Kung sa tingin mo ay hindi patas ang rules, diretso kang umalis sa kompetisyon. Hindi pa tapos. Gusto kong makipagkompetensya. Mabuti. May iba pa bang kumukontra? Sige. Sandali lang muna kayo. Magsisimula na tayo ngayon din ng pagpili. Presidente May Cruz. Bakit biglang nagbago ang mga patakaran? Walang nagpaalam sa akin. Nagmamadali tayo. May ipapadala akong opisyal na dokumento sa iyo mamaya. Presidente May Cruz. Ang tanong ko, bakit walang tumawag para sabihin sa akin na binago ang mga patakaran? Ang tawag, mas mabilis yon kaysa sa sulat. Ang saklaw ng trabaho mo ay limitado lamang sa pagpapanatili ng kaayusan sa paligsahan. Ang pagbabago ng mga patakaran ay wala kang kinalaman doon. Malinaw na may nangyayaring hindi patas dito ngayon. Hindi ko ito palalampasin. Ang pagbabago ng mga patakaran ay pinag-usapan sa loob ng asosasyon. Presidente May Cruz, sa buong matataas na opisyal ng asosasyon, maliban sa akin, sino pa ba ang hindi mo tao? Vice Presidente Carlos Santos. Mag-ingat ka sa pakikitungo mo sa iyong superior. Ikaw, Luna Reyes, May Cruz, para maging number 1 sa mundo. Hindi na ba kayo magpapanggap? Kuya Fernando, magreklamo tayo. Ang labo naman ng patakarang ito. Si Presidente May Cruz ang pinuno ng asosasyon. Kung siya mismo ang nag-anunsyo ng pagbabago, tiyak na aprobado ng lahat ng matataas na opisyal kahit magprotesta tayo. Wala rin mangyayari sa huli. Kuya Fernando, kung si Luna Reyes ang makuha mo, kumpiyansa ka bang matatalo mo siya? Ako? Sa totoo lang, hindi ako masyadong kumpiyansa. huwag kang mag-alala. Hindi ka niya matatalo. Abangan ang susunod. Luis, sa totoo lang, hindi mo alam ang tunay na kakayahan ni Luna Reyes. Sa nakalipas na mga dekada, sa mga pinakamahusay na manlalaro sa mundo, si Chu lang ang nakakatalo sa kanya. Kahit na mayabang siyang tao, talagang magaling siya. Lahat ay iniisip na ang tawag sa kanyang walang kamatayang pangalawa ay isang biro lang. Pero tanging ang mga nakasali na mismo sa kompetisyon ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang runner-up na to. Dati siya'y pangalawa. At sa hinaharap, pangalawa pa rin siya. Luis, hindi ganon kadali yan. Hindi lang basta sasabihin. Vice President Carlos, bakit biglang binago ni President May ang mga patakaran? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Pero, mukhang naaprobahan ng buong mataas na pamunuan ang desisyon. Sa posisyon ni President May, hindi naman siguro kailangang baguhin ang mga patakaran para lang targetin ang kalaban, di ba? Ang kinakatakot ko ngayon ay baka kayo ang target niya. Noong buhay pa ang tatay ko, sila ni President May ay magkasintahan. Kahit anuman ang mangyari, hindi dapat si President May ang direktang tumutok kay Fernando. Hindi ko rin alam. Sana nga ay nag-aalala lang ako ng sobra. Pero ngayon, tapos na ang pagpapalabunutan para sa laban. Kailangan mong ibigay ang lahat. Huwag mong ipahiya ang iyong tiyo. Vice President Carlos, bibigyan ko talaga ng buong lakas. Carlos, hintayin mo ako. Anong problema, Junior? Pumunta ka sa lugar na ito at kunin mo ang bagay. Dito? Anong meron? Malalaman mo pag nakuha mo na. Pagkatapos, dalhin mo agad dito sa pinakamabilis mong kaya. Sige, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Gusto nilang pahinain ang pamilya Cruz sa ganitong paraan para tulungan si Luna Reyes na maging tunay na number 1 sa mundo. Hindi magtatagumpay ang plano ninyo. Magsisimula na ang unang round ng pagpapalabunutan. Una, ang manlalarong numero 1. Siya ay lalaban sa manlalarong numero 2. Abangan ang susunod. Kontestanteng numero 1, Luna Reyes. Kawawa naman ang kontestanteng numero 2. Totoo nga, kahit na pangalawa lang si Luna Reyes sa loob ng maraming taon, pero kung iisipin mo, walang nakaagaw sa kanya ng pangalawang pwesto. Ibig sabihin, napakalakas talaga ni Jake Cruz. Sayang lang, namatay ng maaga.
Kontestanteng numero 2, si Fernando Cruz ng pamilyang Cruz. Ganyan nga ang inaasahan ko. Sa unang pagkakataon sa World Competition, nakalaban na agad siya ng eksperto tulad ni Master Luna. Dapat kang mag-aral ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Gagabayan ko ng mabuti ang mga baguhan. Kayo? Presidente Mai, 6 na buwan pa lang ang nakalipas mula nang mamatay ang ama niya. Hindi mo ba naiisip na ang ginagawa mo ay kawalang-galang sa namatay? Ikaw mismo ang nagsabi, 6 na buwan na siyang patay. Dapat ba akong magluksa magpakailanman? Bago siya mamatay, magkapatid kami sa hirap at ginhawa. Kaya natural lang na alagaan ko si Mai. Siyempre. Ganun ba? Patay na siya. Ikaw buhay. Kaya magkapatid kayo sa hirap at ginhawa? Kapag may usapan ng mga matatanda, humiwalay ang mga bata. Kahit patay na si Jake Cruz, nandoon pa rin ang anino niya sa isip mo. Kaya gusto mong gamitin si Fernando Cruz para mawala ang aninong iyon sa puso mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero malinaw sa puso mo, kahit patay na si Jake Cruz, talunan ka pa rin sa kanya habang buhay. Isang talunan ka magpakailanman. Abangan ang susunod. Anak ng hayop, anong sinabi mo? Isang world-class runner-up, nang-aapi ka pa ng bata? Guro Luna, si Luis ay bata pa lang. Hindi mo na kailangang patulan siya. Huwag kang magpadalos-dalos. May mga reporter pa. Pahalagahan mo ang huling pagkakataon mong makasali sa World Competition. Ang babae na ito, napakawalang hiya. 6 na buwan pa lang ang nakalipas nang mawala si second uncle, nakipagrelasyon na siya kay Luna Reyes. Tama na, Joaquin. Huwag kang magreklamo. Kung kami ang target nila, wala kaming magagawa kundi harapin ito. Fernando, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Kahit para lang kay second uncle, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tol, kung susuko ka ngayon, hindi pa huli ang lahat. Guro Luna, huwag nang magsalita pa. Matagal ko nang gustong subukan ang kalaban ni second uncle noon. Gusto mong makipagkompetensya sa akin? Hindi ka pa karapat dapat. Paano naman ako? Carlos, anong ginagawa mo? Ayon sa pinakabagong patakaran ng paligsahan, Section 38, bago magsimula ang opisyal na laban, ang mga miyembro ng asosasyon na nasa antas ng direktor o mas mataas pa ay maaaring mag-apply para makipagpalitan ng kasanayan sa mga manlalaro. Luna Reyes, gusto kong makipagpalitan ng kasanayan sa iyo. Wala ka pang sangkapat na kasanayan ni Jake Cruz ang natutunan mo. Anong karapatan mo para makipagkompetensya sa akin? Kahit wala pa ako sa sangkapat na kasanayan ng aking guro, pero sapat na ito para talunin ka. Sige, tingnan natin. Kung kaya mo. Sa kasalukuyan mong kakayahan, hindi mo pa siya matatalo. Pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapilitan siyang ilabas ang lahat ng kanyang kakayahan. Pero pagkatapos, ikaw na ang bahala. Salamat. Ang kailangan mo ay nasa daan na. Malamang makakarating mamaya. Kaya mo yan. Luna Reyes, magsimula na tayo. To be continued. Ang labanan, libreng pagsipat, sa loob ng 30 segundo. Ang makakapuntos ng pinakamaraming target ang mananalo. Ganun lang kasimple ang patakaran sa world competition? Hindi, ang hirap ng patakarang ito ay nasa sa pagpili ng target. Kapag nagsisipat, sabay-sabay nalilitaw ang stationary, moving, at flying disc targets. Sila ay sabay-sabay nalilitaw. 3 uri ng target ang sabay-sabay nalilitaw. Paano mo yon tatamaan? Kailangan mong maging tumpak habang pinipili ang target. Sobrang hinahasa nito ang kakayahan ng manlalaro. Si Tito ang gumawa nito, di ba? Di ko inakalang gagamitin din dito. Nagsimula na. Ang tumpak! 10 puntos bawat sipat. Para sa vice-presidente, hindi mahirap tumama ng 10 puntos. Ang totoong hirap, ngayon pa lang magsisimula. Yung sabay na pagtama sa 2 target? Kaya naman siguro ng vice-presidente yon. Tang, kung ganon lang kadali, bakit pa naimbento ni Jake Cruz ang ganitong paraan? Talunan. Kung ako ikaw, huhukay ako ng butas at magtatago. Anong kayabangan mo? Hindi ikaw ang nanalo sa akin. May moving target na. Hala, nakakapagtaka. Bakit niya pinabayaan? May mga stationary target na kayang-kaya niyang tamaan. Hindi. Tingnan mong mabuti. Ano to? Abangan ang susunod.
Ang mga target na gumagalaw ay magtatakip sa mga target na nakatigil, pero mabilis ang mga target na gumagalaw. Kung gusto mong tumama ulit sa target na nakatigil, kailangan mong isakripisyo ang target na gumagalaw na may mas mataas na puntos. E di diretso sa target na gumagalaw. Hindi ba tama yon? Hindi mo masisiguro. Tuwing bumaril ka sa target na gumagalaw, laging 10 puntos. Kung nasa labas o miss, mas mabuti pang bumaril ka sa target na nakatigil. Kahit papaano, masisiguro mo ang 10 puntos. At ang target na gumagalaw ay magtatakip sa target na nakatigil. Kung gusto mong perpektong tamaan ang target na nakatigil, hindi rin yun madali. Tingnan ninyo, ang galing talaga ng Vice Presidente. Sa ganitong sitwasyon, nakakapagtaka pa ring tumama ang daming target. Mga taong may makitid na pananaw, kapag nakita mo na ang performance ng kapatid ko, malalaman mo, ito ay wala na. Ikaw na hindi man lang makapantay sa amin. Ano ka ba, isang palaka? Tumawa ka samantalang nakakatawa pa kayo. 15 segundo na lang ang natitira sa countdown. Malapit na ang pagkalat ng mga palaso na parang mga bulaklak. Oras na. Ano ang pagkalat ng mga palaso na parang mga bulaklak? Ang flying disc target lalabas ng mas mabilis. Sabay-sabay ang target na gumagalaw at target na nakatigil. Lilitaw ng mas madalas. Buong shooting range. Anumang oras, lilitaw ang 10 target. Kaya tinatawag itong pagkalat ng mga palaso na parang mga bulaklak. Mai Cruz, nakita mo ba? Sa wakas, nagtagumpay ang ganitong paraan ng pagsipit. Tiyak na magiging internasyonal, magdudulot ng sensasyon. J.K. Cruz, alam kong ikaw ang pinakamahusay. Mai Cruz, dapat ginamit laban, paraan ng pagsipit ng mga dayuhang manlalaro. Ngunit ginamit mo para sa awayan, sobrang nakakadismaya ka. Paano mo nalaman ang lahat yan? Dapat nag-aral ka ng mabuti. Hindi sana ganyan ang sitwasyon mo ngayon. Isang mangmang. Nako, blind spot sa kanan. Hindi niya makikita. Kung makaligtaan ng target, magugulo ang buong ritmo. To be continued. Kakaiba, nasa blind spot nga. Paano niya natamaan niyon? Kaya nga siya tinatawag na may 3 mata. Carlos Santos ay may likas na paningin na lampas sa karaniwang nakikita. Kapag nakatuon ang isang ordinaryong tao, ang saklaw ng paningin ay mga 60 degrees lang. Pero Carlos Santos ay may 120 o kahit 150 degrees. Ganun ba? Kaya nga nakapag-target siya sa blind spot. Ayos, ang galing, Ang pinakamataas sa freestyle archery ay 700 rings lang, 630 rings, sapat na para maging top 10 sa mundo. Talagang hindi papahuli ang estudyante ng tito ko. Ang galing talaga. Kung ang maestro mo, siguradong hindi makakaligtaan ang 7 target. Hanggang ngayon, walang target na naligtaan siya. Kung ganito pa, talagang matatalo ang Vice President. Hindi sigurado. Sa third stage, madaling mag-miss dahil sa blind spot. Mag-miss. Wala siyang paningin na lampas sa karaniwang nakikita, kaya hindi siya makakagawa ng resulta ng Vice President. May blind spot. Ayos, siguradong hindi niya matamaan. Abangan ang susunod. May blind spot na lumitaw. Ayos, siguradong hindi niya matatamaan yon. Masyado ninyong maliitin ang kakayahan ni Luna Reyes. Diretso sa harap ang tama niya. Bakit ang natamaan ay yung target sa kabilang side? Hindi ko rin nakita ng malinaw. Teka, may slow motion replay doon. Pwede palang mag-bounce ang palaso. Alam ko na, kinontrol niya ang anggulo ng pagbaril, kaya hindi niya ibinuhos lahat ng lakas, kundi nag-bounce ito para sa pangalawang paglipad. Ang galing ng pamamana niya. Hindi ko talaga maisip kung paano gagawin ang ganitong pagbaril. Interesting, lalo ka pang gumaling. Nakita mo ba? Kuya ko ang tunay na world champion. Wala kayong kwentang Pamilya Cruz. Ni wala kang natutunan kahit konti kay Jake Cruz. Nangangarap ka pang hamunin ako? Katawa-tawa. Hindi ko inakala na ganito siya kagaling.
Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ayos lang yan, Vice President Carlos Santos. Marami na akong natutunang teknik. Carlos Santos, nagkaisa ang asosasyon na tinanggal ka na sa posisyon. Simula ngayon, hindi ka na ang Vice President. Grabe naman kayo. Bakit ninyo tinanggal si Vice President Santos? Desisyon ito ng asosasyon. Ayos lang. Nang magdesisyon akong kumilos, inaasahan ko na ang ganitong resulta. Basta matalo lang natin si Luna Reyes, lahat ng pagsisikap ay sulit. Yung pagbaril ni Luna Reyes kanina, pwede mong subukan ang 40 degree na left tilt. Sige, susubukan ko. Gagana kaya ang sinasabi mong paraan? Ikaw siguradong hindi. Kasi ang baba ng level mo. Huwag kang masyadong mag-pressure. Kung matalo ka, nandito pa ako. Ngayong tapos na ang palitan ng karanasan, opisyal nang magsisimula ang kompetisyon. Manlalaro na si Fernando Cruz. Abangan ang susunod. Lima na daang puntos. Baka umabot pa ng 700. Malapit na sa blind spot, kaya mo yan. Huwag kang mangarap. Akala mo ba pag tingin-tingin lang, magagawa mo na? Itaas ang busog ng 4 na punggado sa kaliwa. Ang galing, Fernando. Buisit, swerteng-swerte lang. Yung sinasabi mong paraan, epektibo pala talaga. Sino ba talaga itong batang to? Paano niya alam lahat to? Baka ngayon si Fernando talagang mananalo. Ang teknik na taon binuo ni Luna, hindi basta-basta makokopya ng kahit sino. Isa na lang ang kulang. Kakakabisado mo lang, talunin mo na ako, panaginip lang yan. Kung hindi nagkamali si Fernando, talaga sanang natalo ka ngayon. Talo? Kahit umabot siya ng 700 puntos, ano naman? Sa pinakamataas, kapatid ko lang magiging tabla lang siya. Sabihin ko na sa'yo, kaya pa ng kapatid ko na pabilisin ang galaw ng target. Mga 50%. Kaya ba yan ni Fernando Cruz? 50%? Ang ordinaryong tao, yung target nga, hindi makita ng malinaw. Kung hindi namatay ang tiyuhin ko ng biglaan, wala sanang araw na ito para magmayabang sila. Sino pa ang makakatalo sa akin? Tapos na ang panahon ni Jake Cruz. Ngayon ako ang tunay na world champion. Luis, saan ka pupunta? Umuwi ka. Luis, huwag kang magpakabaliw. Kung ganoon, ako na lang ang makikipagkompetensya sa'yo. Abangan ang susunod. Anak ng sino to? Nangahas pang hamunin si Luna Reyes? Parang yung pangalawa sa pamilya Cruz. Ampon, Luis Cruz ang pangalan. Sa murang edad, nangahas siyang tumayo. Ang tapang naman. Ang pamilya Cruz, kilala bilang pamilya ng mga mamamana. Ngayon, wala na kayong mahahanap na tao. Kaya bata na lang ang ipapadala para maghanap ng muka? Takot ka bang makipagpaligsahan? Hindi ba't gusto mong maghari sa mundo ng pana at maging world champion? Ikaw lang. Kung hindi lang dahil ikaw ay miyembro ng pamilya Cruz, wala kang karapatang tumayo sa harap ko. Bata, yung mga sinabi mo kanina, hindi niyan karaniwang alam ng mga tao. Sino ka talaga? Kaya ipapaalam ko sa inyo, si Luis Cruz, ang tagapagmana ng aking tiyuhin. Natutunan niya ang lahat ng teknik ng aking tiyuhin. Paano nangyaring yon? Si Jake Cruz ay may isang estudyante lamang, si Carlos Santos. Walang ibang tagapagmana. Sino ka talaga? Clara, hindi ba tagapagmana ni Tio si Luis Cruz? Dahil lang natatakot sila, ayaw lang nilang aminin. Malalaman natin kung totoo kapag nakipagpaligsahan na ako. Kung ayaw mong makipagpaligsahan, takot kang matalo sa akin. At mula ngayon, hindi mo na maiiwasan ang anino ni Jake Cruz sa puso mo. Natatakot kang habang buhay, hindi mo siya malalampasan. Kalokohan, patay na siya. Anong ikinatatakot ko? Hindi ka kalahok. Hindi ka rin direktor ng asosasyon. Wala kang karapatang sumali. Vice Presidente, nakuha na po ang kailangan. Kahit na siya ang tagapagmana ni Jake Cruz o hindi, ang kalagayan ni Luna ngayon ay hindi angkop para makipagpaligsahan. Luis, ito ang hinihingi mo. Gamitin ito. Sapat na ba ito para makakuha ng karapatang sumali? Bata ka, akala mo ba laruan lang ito? Isang lumang libro lang ito, gusto mo pang ipambili ng karapatan? Mga bulag, tingnan ninyo. Ano ba talaga ito? Abangan ang susunod. Ang karakter na ito, parang familiar. Parang nakita ko na, to dati saan man. Ang librong ito,
Ang ganitong librong sulat kamay, may isa kaming ganyan sa bahay. Pareho ang sulat kamay nito. Ano to, patahingin nga. Alam ko na. Notebook ito ng tatay, siya ang sumulat nito. Ang librong iniwan ni Jake Cruz. Ano ang nakasulat dito? Sa librong ito, nakatala ang buong buhay na karanasan ni Jake Cruz sa paggamit ng pana-President May. Hindi ba't gusto mong palakihin at palakasin ang asosasyon? Mas kailangan mo siguro ang librong ito. Kung wala si Jake Cruz, hindi talaga makakakuha ng kampyonato ang Longguo. Kung meron tayo ng librong ito, kahit hindi makapag-produce ng pangalawang Jake Cruz, makakapag-produce pa rin tayo ng isa pang bihasang manlalaro. Ang buong natutunan ni Jake Cruz sa buhay, kung makuha ko yan, talagang malalampasan ko siya. Luis, pag-isipan mong mabuti. Ito ay naiwan ng iyong tiyuhin mahalagang kayamanan. Kung mawala ito, tayo ang magiging salarin ng pamilyang Cruz. Oo nga, Luis, may kakayahan ka naman. Pero si Luna Reyes ay pangalawa sa buong mundo. Kung hindi mo siya matatalo, ang kaluluwa ng iyong tiyuhin, hindi tayo patatawarin. Walang kaluluwa sa langit pero meron sa harap mo. Luis, ito ay bagay na iniwan sa iyo ng iyong ama. Ano man ang mangyari, huwag mong ipagsapalaran dahil lang sa bugso ng damdamin. May tiwala ako sa sarili ko. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba sa akin at sasama ka sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Luna, handa ka bang makipagkumpetensya? Kung gusto mong mapahiya, tutulungan kitang magkatotoo yan. Ipagpapatuloy. Kung gusto mong mapahiya, pagbibigyan kita. Luna, sigurado ka ba? Isang batang hamog lang, wala yan sa akin. Pero kahit papaano, tagapagmana siya ni Jake Cruz. Ano naman kung tagapagmana? Gaano ba ang alam niya sa pana? Talagang hindi siya katapat ko. Tutuloy pa ba? Kung natatakot ka, sumuko ka na. Batang hamog, malalaman mo agad kung sinong kalaban ang pinasok mo. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Simulan na natin. Dahil sinasabi mong tagapagmana ka ni Jake Cruz, taasan natin ang antas. Ang bilis ng paglabas ng target, tataas ng 50%. Yung bilis kanina, hirap na ako. Tataas pa ng 50%. Wala nang oras para mag-react. Kahit sa paningin ko, sa ganoong bilis, hindi ko makita ng malinaw ang target. Mananalo ba talaga si Luis? Naniniwala ako kay Luis. Tapos na ang pagtaas ng antas. Pwede nang magsimula. Dobleng langay-langay at pagpapanas sa anggulo. Ginamit ang dobleng langay-langay, sabay na tinamaan ang flying disc at moving target. Tapos gumamit ng pagpapana sa anggulo, tinamaan ang standing target. Ang galing ng diskarte. Itong lalaking ito nagtatago pala ng tunay na lakas. Nakita mo na ba ang galing ng kuya ko? Itong batang hamog na ito, naglakas loob pang mapahiya, makipagkumpetensya sa kuya ko. Anong kayabang-yabang mo? Kung matatalo man siya, kay Luna Reyes matatalo. Hindi sa yung walang kwenta. Di pagpapatuloy. Siya na-hit niya lahat. Nang tumaas ang bilis ng 50%, ang kabuang puntos mula sa lahat ng target ay eksaktong 1,400. Nakakabilib talaga. Ni hindi ko nga nakita ng malinaw ang mga target. Na-hit niya lahat. Ito ba ang kakayahan ng isang world silver medalist? Kayong mga walang kwenta, nag-aakala kayong maiintindihan nyo ang kakayahan ng kuya ko. Si Jake Cruz naman, 1,300 lang ang puntos nun. Luna, nalampasan mo na ang personal best niya. Sol, ngayon kahit ang master mo ay hindi na makakatalo sa akin, sa tingin mo ba may tsansa ka pa na talunin ako? President May, naniniwala akong may isang bagay na hindi sinabi sa iyo ni Jake. Ano? Yung resulta noon. Sa totoo lang, nagpabaya lang siya. Nagpabaya? Paano nangyari iyon? Yun na ang limitasyon niya noon. Dahil noon, sinusubukan niya ang bagong paraan ng pagpapana. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Dagdagan natin ang bilis ng 100%. Luis, huwag kang padalos-dalos. Ang 100% na pagtaas ng bilis, iyon ay hindi na kayang abutin ng tao. Ayon sa aking paningin na lampas sa karaniwang nakikita, sa ganoong bilis, hindi ko na makikita ng malinaw ang mga target. Kung magpapana ka, sa instinct na lang asa. Luis, kailangan mong maging mahinahon. Huwag kang padalos-dalos. Luis, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Walang alam na bata. Akala mo ba dahil sinabi mo yan, maniniwala ako sa iyo at susuko?
Kung gusto mong sumuko ngayon, pwede rin naman. Akala mo ba matatanggap ko ang dayang iyan? Subukan mo nga kung kaya mo nga ba. May, palakasin ang bilis ng paglabas ng target ng 100%. Sige. Bata, tapos na ang pagtaas ng bilis, magsimula ka na. Abangan ang susunod. Ang bilis, ang galing. Hindi ko nga nakita ang target. Naabot niya ito. Talagang karapat-dapat na tagapagmana ng guro. Sa ganitong bilis, kaya pa rin nitong tamaan ng tumpak ang target. Ang galing. Kahit isang palaso, walang tumama sa labas. Pero sa ganitong bilis, kailangan ni Luis Cruz ng matinding konsentrasyon. Hindi alam kung gaano pa siya katatagal. Swerte lang iyon. Maya-maya lang ay hindi na kaya. Ikaw, hindi man lang nakapasok sa world competition. Isang basura. Huwag kang magsalita. Ikaw! Putang ina mo! May lumitaw, moving target. Paano niya nalaman yun? Talaga, alam din ni Luis Cruz ang teknik na ito. Sa murang edad, kayang makabisado ang ganitong mahirap na teknik sa pagbaril. Kahanga-hanga ang kabataan ngayon. Talagang karapat-dapat na tagapagmana ni Jake Cruz. Malamang ang top 10 sa mundo ay ganyan din. Swerte lang iyon. Isang maliit na bata lang siya. Saan siya kumuha ng ganyang kasanayan? Hindi ka naman genius. Hindi mo maiintindihan. Eksaktong kapareho. Talaga bang lubusan niyang natutunan ang teknik ni Jake Cruz? Imposible. Talagang imposible. Sa buong mundo, paano posible ang ganitong bagay kahit anong gawin mo? Huwag mo siyang papanalun. Ipagpapatuloy. Huwag kang mag-alala, Luna. Hindi naman si Jake Cruz yon. Hindi kanya matatalo. Hindi nakita ng iba, pero ikaw hindi mo ba nakita? Hindi siya nagkamali kahit isang beses. Baka magkamali siya sa susunod. Sabi ko na, gusto kong siguradong panalo. Walang kahit kaunting pagkakamali. Sige, subukan ko. Ikaw, pumunta ka sa control panel. Doblehin mo ang bilis. President, labag yun sa patakaran. Sa susunod na taon, gagawin kitang head ng committee. President, hindi ito tungkol sa posisyon. Dadagdagan ng 50% ang sahod mo. President, kailangang respetuhin ang patakaran. Kung hindi, tanggal ka agad. President, palagi akong sumusunod sa iyo. Nandaraya siya. Hindi ako. Tinitignan ko lang kung may problema. Nagsisinungaling ka. Bakit kanina sa control panel, anong pinipindot-pindot mo? President May, ano ang gagawin natin dito? Pagpapatuloy. Sabi mo may nanira ng control console. Nakita mo ba? Nakita ko. Nakita mo? May iba pa bang nakakita bukod sa'yo? Wala naman. Baka naman napagbintangan mo lang siya. Sino ang napagbintangan ko? Ako? Tumigil na nga ang mga target. O kaya naman natatakot kayong matalo kaya sinadya niyong sirain ang control console. Ako? Kuya Fernando, ano ang gagawin natin? President May, tumigil na ang mga target. Kailangan ninyong magbigay ng paliwanag. Tingnan muna natin kung ano ang nangyari sa control console. Ito ba ay? Ito ang pinakamahirap na level na itinakda ni Jake Cruz noon. Kahit siya mismo, hindi pa ito nasusubukan. Ano pang hinihintay natin? Ibalik na natin sa dati. Kapag naitakda na ang level, kailangang makakuha ng pinakamataas na score bago ito matapos. President May, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, kailangang tapusin ni Luis Cruz ang laban sa level na ito. Hindi naman patas yon. Mahirap na nga ang 100%. Ito pa ang pinakamahirap. Hindi na nga makikita ang mga target. Hinahamon nyo ba siya? Hindi patas yon? Ako ay prangkang tao. Hindi ako naninindak. Kung ayaw ninyong ituloy ang laban, pwede rin naman. Pwede. Sumuko na kayo ngayon. Bakit naman? Wala namang mali si Luis tapos sasabihin ninyong hindi na itutuloy? Magpatuloy o sumuko. Iyan lang ang dalawang pagpipilian. Abangan ang susunod. Anong nangyari?
Bakit huminto ang target? Luis, tamang-tama ang dating mo. Kanina pa sila sa control panel ng gugulo. Ngayon, itinaas na nila ang antas sa pinakamataas. Pinakamataas na antas? Anong meron doon? Pwede pa rin naman ituloy ang laban. Hindi ito usapin kung itutuloy o hindi. Hindi lang patas ang laban. Sinusira nila ang mga patakaran. Anong meron doon? Pinakamataas na antas. Ang hirap naman nun. Batang walang alam sa mundo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pinakamataas na antas? Iyon ang pinakamataas na antas ng pana sa longguo. Pinakamataas? Hindi naman siguro. Ang pinakamataas na antas na ginawa ko noon, hindi ko man lang nagamit ang kalahati ng kakayahan ko. Ang yabang mo, bata. Ibig mong sabihin, itutuloy mo? Siyempre dahil hindi pa tapos ang oras. Luis, pag-isipan mong mabuti, ang pinakamataas na antas ay 10 beses ang bilis ng normal, hindi kakayanin ng ordinaryong tao. Mula sa paglitaw hanggang sa paglaho ng target, wala pang 1 segundo. Talagang mahihirapan kang tumama. Tara na tayo. Huwag na nating ituloy pa. Hindi naman makatarungan ang mga taong ito. Napagdesisyunan na ba ninyo? Kung susuko kayo ngayon bilang Pangulo, ipahahayag ko na si Luna ang panalo. Kailangan mong ibigay sa akin ang aklat na hawak mo at ipahahayag din na si Luna ang tunay na world champion. Bakit naman? Kayong mga tao ang may problema, tapos kayo ang may kasalanan. Gusto ninyong agawin, ha? Gusto ninyong agawin, danin muna ninyo sa akin. Pagpapatuloy. Tama na. Ituloy mo na. Hindi ako matatalo. Ang yabang mo naman. Noon, kahit si Jake Cruz ay hindi natapos ang pinakamahirap na level. Baka naman kaya mo. Paano mo nalaman na hindi sinubukan ni Jake Cruz noon? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa tagal ng pagiging kalaban mo ni Jake Cruz, hindi mo pa nga nakikita ang tunay niyang kakayahan. Ikaw. Mae Cruz, simulan mo na. Luis. Kung gusto ni Luis na ituloy, hayaan mo siyang ituloy. Naniniwala kami sa kanya. Luis, kaya mo yan. Ang bilis, hindi ko kayang sabayan. Sa ganito kabilis, maliban sa pagtama sa bullseye, kahit ang pag-target ay napakahirap na. Maghintay kayong matalo. Wow, ang galing! Hindi ko inakalang makakapuntos pa si Luis. Ang batang ito, minana ang teknik ni Jake Cruz. Noon, hindi ba sinabi mo na ang teknik ni Jake Cruz ay mas magaling lang ng kaunti sa akin? Ako, talagang hindi ko alam. Ang teknik na ipinakita niya noon ay mas magaling lang talaga ng kaunti sa iyo. Baka naman, hindi niya kailanman ginamit ang tunay niyang lakas laban sa akin. Abangan ang susunod. Ang galing ng batang to. Di ko na nga makita ang target. Isang beses wala siyang mintis. Ang estudyanteng ganito ang galing. Mahirap isipin. Nung buhay pa si Jake Cruz, gaano pa talaga siya kagaling? Ang kampeon ng pandaigdigang pagpuputok ng palaso ay si Jake Cruz. Ipagpatuloy mo lang. Hindi kita natalo kailanman. Kahit ba ang tagapagmana mo, di ko pa rin matatalo. Pasok na tayo sa huling yugto. Ang bilis! Ang bilis ng flying disc. Parang kasing bilis na ng palaso. Ang pagtama sa flying disc na ganito kabilis, kasing hirap ng paghuli ng palaso ng walang gamit. Ako nga, mahirap lang makita ang daan ng flying disc. Kung matatamaan ba to, swertehan na lang. Wow! Ang galing! Sino ang mag-aakala na sa isang bata makikita ang ganitong husay sa pagbaril? Luna, huwag kang mag-alala. Hindi kanya matatalo. May iba ka pang paraan? Hindi. Si Jake Cruz, ang pinakamahirap na antas na inilagay ni Jake Cruz, hindi lang ang pinakamabilis na target. Panoorin mo. Magsisimula na. Abangan ang susunod. Ano to? Bakit may hadlang na nakaharang? Kayong naman ba ang may kagagawan nito? Ano na naman ang ginagawa ninyo? Huwag mong sisihin ang walang kasalanan. Wala akong ginawa. Bakit may hadlang na lumitaw? Ganitong kahirap ito ang paraan para piliin ang pinakamahusay na mamamana sa buong mundo. Kung may sisihin ka, si Jake Cruz ang nag-setup ng mga programang ito. Anong biro yan? Paano tatama kung may hadlang? Di tanungin mo si Jake Cruz. Tingnan mo kung makakasagot pa siya sa'yo. Kung hindi malalampasan ang hadlang at matatamaan ang target, talo na si Luis Cruz. May Cruz, sobra na kayo.
Kahit anong sabihin mo, kami ang nanalo. Ibigay mo na ang iniwan ni Jake Cruz. Panaginip mo yan. Kahit mamatay ako dito ngayon, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Hoy, sandali. Ano ang ginagawa niya? Ayos, ang galing. Ang astig, paano niya nagawa? Hindi ko rin alam. Hindi ko maintindihan ang ginagawa niya. Tingnan mo. Nakuha na ang replay. Ipagpapatuloy. Paano kaya? Paano kaya lumiko ang araw? Nako, nagkakamali ba ang mata ko? Nakita ko yung araw lumiko habang lumilipad sa hangin. Clara, ito. Alam mo ba ano ba ang nangyari? Hindi ko rin alam. Hindi kasi sinabi ng tatay ko. Hoy. May libro ng maestro mo, di ba? Tingnan mo agad. Ano ba ang nangyayari? Tama. Oh, sige, hahanap ako. Nahanap ko. Pamamaraan ng pag-iwas sa araw, sa sandaling pinaputok ang araw. Pamamaraan ng pag-iwas sa araw, sa sandaling pinaputok ang araw tapos gamit ang lakas ng kamay para magkaroon ng lakas sa gilid ng kamay at bilis ng araw na pinaputok para lumiko ang araw sa hangin. May ganitong kahanga-hangang teknik sa mundo. Talagang Diyos si Jake Cruz. May ganitong kahanga-hangang ideya. Parang naalala ko na sinabi ng maestro, hindi ko inakala na gagawa talaga si Luis Cruz. Hindi ko inakala. Talagang magaling si Luis Cruz sa pamilya. Hindi pwede. Paano kaya may ganitong teknik siya? Talagang hindi pwede. Abangan ang susunod. Hindi ko inaasahan to. Sa pamilya Cruz na wala si Jake Cruz, napalitan naman ni Luis Cruz. Sa tamang panahon, ang pamilya Cruz siguradong magkakaroon muli ng world champion. Imposible to. Akala ko, pag namatay si Jake Cruz, ako na ang magiging world champion. Hindi ko inakala na matatalo ako ng isang batang tulad mo. Minana niya ang teknik ni Jake Cruz. Kaya't tinalo niya ako. Jake Cruz, gaano ba talaga siya kagaling? World number 2 pa naman, ngayon natalo pa kay Luis. Sa tingin ko, habang buhay niya, di malalampasan ang sakit na nararamdaman niya. Panalo na. Bakit kailangan pang manakit ng damdam? Umalis na tayo. Luis, naisip mo na bang sumali sa Archery Association? Sa galing mo, sa hinaharap, tiyak na mahihigitan mo ang iyong guro na si Jake Cruz at maging bagong presidente ng Archery Association. Hindi. Sabi ni Jake Cruz, may mas karapat dapat kaysa sa akin sa Archery Association. Sino? Ikaw. Ako. Abangan ang susunod. Pero ang teknik ko, Bilang pangulo ng asosasyon dapat maging patas. Ang mga may paningin na lampas sa karaniwang nakikita kadalasan ay nakakakita ng mas maraming bagay. Mas angkop ka kaysa sa akin. Anak, pag-isipan mo pa ito. Magandang pagkakataon ito. Marami ang gustong sumali sa asosasyon ng pag-iibis. May mas mahalaga pa akong dapat gawin. Ang tungkuling ito sa asosasyon ng pag-iibis, hayaan mo na si Carlos Santos ang magsumikap. Luis, may sasabihin ako sa iyo. Luis, nang ampunin kita noon, naalala ko, puno ka ng putik. Ilang araw ka ng palaboy, halos mamatay sa gutom. Naaalala ko lahat iyon kung hindi dahil sa iyo. Patay na sana ako. Tulad ng pag-ampon sa akin ng ama, kaya tinulungan kita. Pero malinaw kong naalala na hindi kailanman nabanggit ng ama tungkol sa isang tagapagmana na tulad mo. Sino ka talaga? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. May lihim na dahilan ang pagkamatay ni Jake Cruz. Maghihiganti ako para sa kanya. Maghiganti? Ibig mong sabihin may taong pumatay sa kanya? Sino? Ate, huwag mo nang pakialaman ito. Ako na ang bahala sa lahat. Aalis ka ba pagkatapos mong matapos ang lahat? Ako? Hindi ko alam. Ang bantog na Ginoong Lee at Pangulong May ang personal na pagdalaw ano ang may paglilingkod ko. Siyempre may magandang negosyo akong ipagkakatiwala sa'yo. Mahilig ka sa mga bihasang tao, di ba? May isa akong kilala. Alam mo kung hindi bihasa ikaw ang nakabitin dyan ngayon,
Abangan ang susunod. Siyempre alam namin, nung natalo ka kay Jake Cruz, hindi mo na siya nakalimutan. Sa mga nakaraang taon, hinanap mo ang mga bihasang manlalaban. Ang mga nakalaban mo namatay o nasugatan. Ngayon sa mundo, tinatawag ka nilang demonyong mamamatay tao ng pana. Sinabi ko na ba sa'yo, huwag mong banggitin ang taong yon sa harap ko? Paano kung ang hinahanap nating bihasang manlalaban ay may kinalaman kay Jake Cruz? Hindi ba siya patay? Hindi mo pa alam, di ba? May iniwan si Jake Cruz na isang tagapagmana. Ano? Pamamaraan ng paghagis ng pana. Alam pa niya ang pamamaraan ng paghagis ng pana ni Jake Cruz. Mukhang tong batang to talagang tagapagmana ni Jake Cruz. Tama. Kaya itong trabahong ito, tatanggapin mo ba? Siyempre, sa tagal ng pagsasanay ko, para matalo ko siya ng isang bagsakan. Ngayong patay na si Jake Cruz, pero okay na rin kung mapapatay ko ang kanyang tagapagmana. Simula nang matalo ni Luis Cruz si Luna Reyes, ngayon ay dumadagsa ang mga bihasang manlalaban mula sa iba't ibang lugar. Gusto nilang lahat na sumali sa pagdiriwang ng pamilya Cruz. Sa loob lang ng ilang araw, tumalo ng 3 beses ang negosyo. Noong ampunin ni Clara Reyes ang batang yon, alam ko na talagang may magandang kinabukasan ang batang yon. Dahil kay Luis Cruz, ang pamilya Cruz ay makakapaglabas pa ng isang number 1 sa buong mundo. Oo nga. Luna Reyes, ano ang balak mo? Nagpakabigla ang isang hamak na tulad ko sa pagdating dito para sana ay anyayahan ang 3 sa isang lugar. Dalhin niyo sila. Opo. Ikaw. Magagawa mo. Ano ang gagawin niyo? Abangan ang susunod. Tatay. Lolo. Ito ay ang banta ng pagpatay ni Bernardo Tolentino. Bernardo Tolentino. Yung lalaking palaging humahanap ng mga eksperto para makipagpaligsahan sa paghihilagpos. Tapos hindi niya pinapansin kung sumasang-ayon ang iba o hindi. Yung baliw na yon, bakit siya maghahanap ng gulo sa pamilya natin? Alam ko, ang mga ekspertong nakikipagpaligsahan kay Bernardo Tolentino ay namamatay o nasusugatan. Noong nakaraang buwan, ang kampeon ng kalapit na lalawigan ay namatay sa kanyang mga kamay. Kaya't dapat tayong magmadali para iligtas si Lolo at ang iba pa kung hindi, may panganib sa buhay. Oo. Sandali. Dapat malaman muna natin ang lugar. Nandito lang. Tara, puntahan natin ngayon. Tara. Luna Reyes, hayop ka, wala ka bang kahihiyan? Natalo ka ng mas bata tapos tinawag mo pa si Bernardo Tolentino para apihin tayo. Sinabi ko, ako lang ang dapat na number 1 sa buong mundo, walang sinuman ang makakaagaw nito sa akin. Katarantaduhan mo. Katarantaduhan ang number 1 sa mundo mo. Tatay. Joaquin, iligtas mo ang mga tao. Pinayagan ko ba? Ipagpapatuloy. Narinig ko na tagapagmana ka ni Jake Cruz at natutunan mo pa ang paggamit ng pana, di ba? Sakto, maglaban tayo. Kung mananalo ka, dalhin mo na siya. Sige, laban tayo. Luis, ikaw ang pag-asa ng pamilya Cruz. Ako na. Fernando, hindi mahina ang teknik ni Bernardo Tolentino kumpara kay Papa. Hindi mo siya kayang talunin. Karapat-dapat ka ba? Sino ang minamaliit mo? Ang kapatid ko ay henyo ng pamilya Cruz, miyembro ng training camp. Training camp? Yang lugar na yan, kahit anyayahan nila ako, hindi ako pupunta. Pero sige, gusto ko ring makita ang mga kasalukuyang miyembro ng training camp. Kung ano ang kalidad nila.
Ang lalaking to ayaw talaga maglaro. Gusto lang niyang pumatay. Fernando, huwag kang makipaglaban sa kanya. Umalis na kayo. Tumahimik ka, matanda. Gago ka? Gusto mong mamatay? Joaquin, Luis, umalis ka na. Huwag kang manatili dito. Oh, huwag niyo kaming intindihin. Umalis ka na. Baliw tong hayop nanto. Luis, umalis na tayo. Ate, ako na ang bahala sa lahat. Hindi ba gusto mong makipaglaban sa akin? Halika, laban tayo. Abangan ang susunod. Hindi ba gusto mong makipagkompetensya sa akin? Sige, laban tayo. Kapag natalo ka, pakawalan mo sila. Luis, huwag kang makipagkompetensya sa kanila. Ikaw ang pag-asa ng Pamilya Cruz sa hinaharap. Umalis ka na. Luis, umalis na kayo. Ang mga Cruz. Bakit ba lagi na lang ako at ang pamilya Cruz ang nag-aaway? Nung buhay pa si Jake Cruz, laging mas mataas siya sa akin. Ngayong patay na siya, may isa namang hayop na mas mataas sa akin. Gusto ba talaga ng pamilya Cruz na kalabanin ako? Ang galing talaga ng pamilya Cruz. Napatay ang isang Jake Cruz, may isa namang Luis Cruz ang lumitaw. Pangulong May, inamin mo rin sa wakas. Anong hindi ko kayang aminin? Totoo na sabihin ko sa inyo, ako ang pumatay kay Jake Cruz. Tama. Akala ni Jake Cruz dahil siya ang number 1 sa mundo, ang galing-galing na niya. Pero ang babae niya, nakuha ko rin. Kayong dalawang hayop! Pinatay ninyo ang tatay ko! Sa bawat araw na buhay si Jake Cruz, walang sino man ang nangahas na tawagin akong pangulo ng asosasyon. Matagal ko nang ayaw sa kanya. Kaya nilagyan ko ng laso ng lipstick. Isang halik lang, nahulog na siya sa bitag. May sasabihin pa ako sa inyo. Ang baril na pumatay sa kanya, ako mismo ang bumaril. Ang plano na yan, ako ang nagdisenyo. Kayong dalawang hayop, ganito kasama ang paraan na ginamit ninyo para patayin si Jake Cruz. Kaya pala bigla na lang namatay ang pangalawa. Kayong dalawang hayop pala ang may kagagawan. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya pala bigla na lang namatay ang pangalawa. Kayong dalawang hayop pala ang may gawa nito. Kasalanan niya kung bakit siya ganoon. Si Jake Cruz ang nakahawak sa titulo ng World Champion at ayaw na ayaw itong bitawan. Paano aangat ang iba kung hindi siya mamamatay? Ngayon, pag natapos ko ang batang hayop na ito, ako na ang magiging World Champion. Huwag kang mangarap, isisiwalat ko ang ginawa ninyo. Isisiwalat. Mamamatay kayong lahat dito ngayong araw. Anong isisiwalat mo? Posible, ang pangarap mong maging world champion hindi mo makakamit. Dahil ako ang magwawagi sa taong ito. Batang hamak. Ikaw lang ang makakatalo sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Sa totoo lang, magkapatid kayo sa pag-aaral ni Jake Cruz. Nang sumali ka sa training camp, naging mabangis at malupit ang pamamana mo. Nang paalisin ka sa training camp upang maging mas malakas, pinatay mo ang iyong guro at ninakaw ang sikretong aklat. Paano mo nalaman ang mga ito? Nang talunin ka ni Jake Cruz noon, akala namin magbabago ka na. Pero lalo ka pang naging masahol. Naghanap ka ng away at nanakit ng iba. Kaya hindi ka na tinatanggap sa mundo ng pamanang ito sa Dragon Country. Kalokohan! Naiinggit lang silang lahat sa akin. Dahil hindi nila ako kayang pantayan, kaya hinuhuli nila ako saan-saan. Sasabihin ko sa iyo, ang pamamaraan ko sa pamanang ito ang pinakamalakas. Kung sa tingin mo ay napakalakas mo, tatalunin kita sa isang laban. Sige, pero hindi ito ordinaryong paligsahan sa pamanang ito. Hindi ba't natutunan mo ang sling arrow technique? Tamaan natin ang bullseye mula sa magkabilang side ng harang. Ang hindi tumama, ang talo. Abangan ang susunod. Tirahan natin ang bullseye mula sa likod ng hadlang. Ang hindi makahuli, talo. Huwag kang makipagkompetensya sa kanya. Baliw talaga to. Umalis ka na. Luis, hindi mo siya kayang talunin. Umalis ka na. Joaquin, tumakas kayong magkakapatid. Luis, umalis na tayo. Ako na ang bahala, ate. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Halika, magsimula na tayo ng laban. Huwag kang magmadali. Kailangan ko pang ipaliwanag ang mga patakaran ng paligsahan. Tingnan ninyo ang mga bullseye sa kanilang mga kamay. Ang makakahuli ng pinakamarami, siya ang panalo. Napakaraming target at may mga hadlang pa. Paano ito tatamaan ni Luis?
Kuya, sa kalagayan natin ngayon, tiwala na lang tayo kay Luis. Ang galing mong mamana. Interesting. Ngayon, ako naman. Miguel. Hindi ito paligsahan ang gusto mo. Gusto mong pumatay. Ang paggamit ng pana ay para sa pagpatay. Pagsisisihan mo ito. Abangan ang susunod na kabanata. Pagsisisihan mo to. Tingnan natin, paano mo ako pagsisisihan? Huwag mong subukang tamaan sila. Sige, tingnan natin kung kaya mo. Gago, huwag. Tay. Ikaw. Hayop ka. Hoy, ang yabang-yabang mo. Marami raw kayong henyo. Ngayon, gusto kong malaman anong magagawa ng mga henyong yan. Tol, oras na para magpaalam ka sa mundong ito. Luis, tumakbo ka. Pakinggan ang tunog para malaman ang posisyon. Paano niya narinig ang posisyon ng palaso? Iyon ay Eye of the Heart. Paano mo nagawa yon? Abangan ang susunod. Mata ng puso, kahit ang aking guro noon ay hindi ito nagawa. Sa buong mundo, isang tao lang ang nakakagawa nito. Paano mo nalaman? Sino ba yon? Siyempre si Jake Cruz. Pero, gaano ka na ba katandaan? Paano mo nagawang makamit ang ganitong mataas na antas? Sa loob ng mahigit isang dekada, ako'y nagsanay ng husto. Pero hindi ko man lang naabot ang pinakasimpleng bahagi ng mata ng puso. Imposible. Talagang imposible. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo ulit. Ang pinakamataas na antas ng pagsipit ay ang pagpapalipad ng pana ayon sa kalooban. Sa murang edad mo, kaya mo nang kontrolin ang ganitong mataas na antas. Anong klaseng talino ba ito? Tanging ang taong tunay na naghahangad ng kadalisayan sa pagsipit ang makakamit ng antas na ito. Ang isip mo'y puno ng pagiging panalo, kaya hindi mo ito maabot. Imposible. Ako ang may pinakamataas na talino sa mundong ito. Ako yon. Takbo. Hinto. Ang sinabi ninyo kanina ay nai-record ko na. Maghanda kayong makulong. Nakapaghiganti na rin sa wakas. Jake Cruz, mula ngayon makakapagpahinga ka na ng maayos. Si Luis Cruz na lang ang natitira sa mundong ito. Luis, ito ang unang beses mong sasali sa opisyal na kompetisyon. Huwag masyadong kabahan. Ituring mo silang parang ako lang sa pang-araw-araw na pagsasanay. Luis, huwag masyadong ma-pressure ha. Huwag kang mag-alala, kukunin ko lang ulit yon.